Stephen, sinabi niya sa'yo. Bingo, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Stephen, bingo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo ang 20 milyon at hiwalayan mo si Ling. Kung hindi lang dahil isinugol mo ang buhay mo para kay Ling. Hindi sana ako makikiusap sa'yo ng ganito. Bingo, nang marinig yun. Nanginginig ako sa galit, nang magpasya akong bayaran ang utang na loob sa pamilya ni Ling, Leo Group. Matagal ko nang isinantabi ang aking dignidad. At sa tingin ko, palagi kong tinupad ang kasunduan. Pero ganito pala ang igaganti sa akin ni Ling. At nakipagsabuatan pa kay Stephen para baliktarin ang sitwasyon. Ang desisyon sa divorce. Hindi naman ako ang nagpapatagal. Tatawagan ko si Ling ngayon din. Nang makita akong dumukot ng telepono, mabilis akong pinigilan ni Stephen. Stephen, akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? Kung tatawagan mo si Ling ngayon para kamprontahin siya. Hindi ba't parang ipinagkanulo mo na rin ako? Bingo, halos masuka ako sa galit. Itong divorce na to, sigurado na. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Pagbalik ko sa villa, bibigyan kita ng paliwanag. Habang pinagmamasdan ang galit kong pag-alis. Napamura si Stephen sa isip niya, ang walang kwentang to. Ang galing umarte. Sa sandaling iyon, ako na binaliktaran pa ay puno ng galit. May libu-libong tanong sa isip ko na gusto kong itanong kay Ling. Pagsapit ng gabi, sa Villa Zafiro sa bundok, isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw. Tuwang-tuwang binuksan ni Ling ang pinto ng study. Nang makita ang namumutla kong mukha, agad niyang napansin na may mali. Ling, bingo. Anong nangyari sa'yo? Bingo, anong nangyari sa akin? Dapat ako ang magtanong sa'yo niyan. Boss Ling. Ang dalawang salitang, Boss Ling, ay parang mabigat na martilyong dumurog sa puso ni Ling. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang beses na narinig niya akong tawagin siya sa ganoong paraan. Ling, kung may sasabihin ka, pag-usapan natin ng maayos. Bingo, galit man ako. May natitira pa rin akong konting katinuan. Inalala ko ang reputasyon ni Ling. Pati na rin ang sarili ko. Boss Ling, bukas na bukas din. Pupunta tayo sa civil registrar para mag-divorce. Nang marinig iyon, kumabog ang dibdib ni Ling. Ling, bakit? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Nangako kang makikinig ka sa akin. Bingo, ano ba talaga ang dahilan? Hindi ba't mas alam mo pa kaysa kanino man? Boss Ling, sa tingin ko, sapat na ang nagawa ko bilang si Bingo. Palagi akong maingat sa pagtupad ng kontrata. Sa pag-aalaga sa'yo, lahat ng hilingin mo. Ginagawa ko. Sinabi mong gusto mong tapusin ang kontrata at makipag-divorce para sa iyong minamahal. Pumayag ako agad. Akala ko, kahit papaano, magkaibigan tayo. Taos-puso akong umasa na magiging masaya ka. Pero sa bibig ng iba, ako pa pala ang sadyang gumagawa ng paraan para hindi ka hiwalayan. Biglang nasabi ni Ling, si Stephen ba ang nagsabi sa'yo niyan? Ang natitirang pag-asa sa puso ko ay tuluyan ng namatay. Kung nasabi ni Ling ang pangalan ni Stephen, ibig sabihin, alam niya mula pa sa simula. Siya mismo ang nagsinungaling kay Stephen. Ling, bingo. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Si Stephen kasi, tanong ng tanong, naghihinala siyang may iba tayong relasyon. Para matanggap ng pamilya ko si Stephen. At para hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano. Wala akong nagawa kundi gawin yun. Hindi ko naman naisip na malalaman mo to. 3 beses kong binalaan si Stephen na huwag sabihin sa'yo. Dati, nakikinig naman sa akin si Stephen. Nauunawaan niya ang sitwasyon ko. Mukhang labis na nasasaktan si Ling. Bingo, napahigpit ang kamao ko. Bukas, sa civil registrar tayo magkita. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo agad. Ang dignidad kong winasak mo. Babawiin ko lahat. Buong determinasyon kong sinabi. Ayoko sanang umabot kami ni Ling sa ganitong punto. Kahit tapusin ang kontrata at maghiwalay. Dapat sana maayos. Mukhang hindi na kailangan ngayon. Nang marinig ang mga salita ko, nanikip ang dibdib ni Ling. Agad siyang tumanggi. Ling, hindi. Bingo. Hindi ako papayag mag-divorce. Bingo, pumayag ka man o hindi. Aalis ako dito. At huwag ka nang umasa na tutulungan pa kitang makuha ang pagtanggap ng pamilya mo para kay Stephen. Kinagat ni Ling ang kanyang labi. Ling, huwag mong kalimutan. Hawak ko pa rin ang kontrata mo. Nakasaad doon na 5 taon. Kung aalis ka ngayon,
hindi mo makukuha ang 10 milyon. At madadami pa ang pamilya mo, ang mga Cruz. Bingo, Boss Ling. Yan ba talaga ang nasa puso mo? Matapos mo akong paglaruan na parang payaso. Ngayon gagamitin mo pa ang kontrata para takutin ako. Hamupa ang hininga ni Ling. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kontrata para pilitin ako. Tutal, sa loob ng 3 taon. Noong mga panahong pinakadesperado siya at walang pag-asa. Ako ang laging nasa tabi niya. Huli na nang marealize niya. Nasanay na siyang nandyan ako. Ngumisi ako ng malamig. Bingo, bukas. Magdi-divorce tayo. At huwag mong isiping matatakot mo ako gamit ang kontrata. Matapos kong gamutin ang mga mata mo. Kinausap ako ni Chairman, ama ni Ling. Sabi niya, tutuparin niya ang isang hiling ko. Ngayon, nakapag-isip na ako. Ang hiling na yon ay ang tapusin ang kontrata natin. Ang tuluyan ng lumayo sa'yo. Hindi inaasahan ni Ling na kinausap pala ako ng ama niya tungkol doon. Ngayon, ang pinakamalakas niyang alas laban sa akin ay wala na. Ang kontrata. Sa huli, ay ang ama niya mismo ang personal na pumirma kasama ko. Bingo, Boss Ling. Pag-isipan mong mabuti. Pagkasabi nyon, buong tapang akong tumalikod at umalis. Hindi sinasadyang napasigaw si Ling. Bingo. Saan ka pupunta? Kay Professor Anya ba? Bingo, kung saan man ako pupunta. Wala ka nang pakialam doon. At hindi ko kailangang mag-report sa'yo palagi. Pagkaalis ko, naiwan si Ling sa study. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Isang pambihirang kalungkutan. Parang alon. Ang unti-unting lumalamon sa kanya. Ling, sa sarili, bingo. Patawad. Hindi ko ginustong umabot sa ganito ang lahat. Nakita ni Mang Lando sa labas ng pinto ang eksena. Hindi niya alam kung anong nangyari. Pero wala rin siyang magawa kundi mapabuntong hininga ng malalim. Si Ling naman ay hindi nakatulog buong gabi. Kinabukasan, pagbaba ni Ling. Hindi niya inaasahang naghihintay na pala ako doon. Ang kaibahan lang, hindi ako naghanda ng almusal tulad ng dati. At wala rin ang malambing na ngiti para kay Ling. Sa halip, malamig ang mukha ko. Kinagat ni Ling ang kanyang labi. Ling, dito ka natulog kagabi. Bingo, Boss Ling. Nakapag-isip ka na ba? Hindi ko direktang sinagot ang tanong ni Ling. Bagkus ay nakatitig ako sa kanya. Ling, nakapag-isip na ako. Makikipag-divorce ako sa'yo. Utang ko to sa'yo. Pero may isang kondisyon ako, manatili ka sa villa para alagaan ako. Hanggang sa matanggap ng pamilya ko ang pakikipagbalikan namin ni Stephen. Ang 10 milyon, ibibigay ko sa bank account mo. At hindi ko naguguluhin pa ang pamilya Cruz. Okay lang ba yon? Bingo, syempre. May problema. Pwede kitang tulungang harapin ang pamilya mo. At suportahan ang pakikipagbalikan nyo ni Stephen. Pero wala akong dahilan para manatili pa dito. Ling, bingo. May kabuluhan ang pananatili mo dito. 3 taon tayong kasal. Kahit hindi ko aminin, nasanay na ako sa pag-aalaga at presensya mo. Sana manatili ka pa dito. Hanggang sa kaya ko nang wala ang tulong mo. Kaya ko rin pinatagal ang hindi pakikipag-divorce sa'yo. Dahil din dito, patawad talaga. Sa wakas, sinabi ni Ling ang nasa puso niya. Alam niyang kung hindi niya ako bibigyan ng makatwirang paliwanag, talagang magagalit ako at mawawala sa mundo niya. Pagkarinig noon, natigilan kami ni Mang Lando. Hinding-hindi namin inaasahan na ang palaging mayabang na si Ling ay magsasabi ng ganoong mga salita. Kung hindi lang namin alam ang nararamdaman ni Ling para kay Stephen. Halos iisipin naming nahulog na ang loob ni Ling sa akin. Pero ano man ang mangyari, pumayag na rin si Ling na makipag-divorce. Hindi na ako mapagkakamalan at mahihirapan pa. Kasabay nito, matatapos na ang kontrata, at makukuha ko na ang 10 milyon na para sa akin. At kapag nakilala ko na si Cassandra, hindi ko na kailangang magpaliwanag tungkol sa kasal dahil sa kontrata. Na ikakagalit niya. Ito na ang pinakamagandang resulta. Huminga ng malalim si Ling. Ling, bingo. Tara na. Pumunta na tayo sa civil registrar para mag-divorce. Nang sabihin ang huling 2 salita, hindi alam ni Ling kung bakit naging komplikado at halo-halo ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang kalahating oras, habang tinitingnan ko ang divorce certificate sa kamay ko, bigla akong nakaramdam ng kaluwagan. Pero hindi naman bato ang tao para walang maramdaman. Sa loob ng 3 taon, ginawa kong pamalit si Ling kay Cassandra.
Kaya may kaunti akong pagkukulang sa kanya. At tinulungan pa niya akong mailigtas ang kumpanya ng aking mga umampong magulang na muntik ng malugi. Sa huli, pumayag pa rin akong ihanda ang kanyang 3 pagkain sa isang araw. Harapin ang kanyang pamilya, at tulungan siyang makipagbalikan kay Stephen. Sa kabilang banda, si Stephen, nasa isang high-class private bar. Nang matanggap ang text ko, tinaasan niya ng kilay. Stephen, sa sarili, hindi kaya peking litrato lang to para lokohin ako. Kaya agad siyang humanap ng contact at tumawag. Ang resulta, talagang nag-divorce na kami ni Ling ngayon. Ngayong natupad na ang gusto niya. Kailangan na niyang humingi ng tawad kay Ling. Tumawag ulit si Stephen kay Ling. Handa na sanang umarte ng todo para magsisi. Pero ang lumabas sa telepono ay, cannot be reached. Nag-message sa chat, pero pulang exclamation point lang ang sumalubong sa kanya. 3 taon na silang hiwalay. Hindi na si Stephen ang dating Stephen. Matagal na niyang hindi matiis ang paimportante at pabago-bagong ugali ni Ling. Pero ngayon, kailangan ni Stephen si Ling. Kaya kailangan niyang magpakumbaba at humingi ng tawad. Samantala, matapos ayusin ni Ling ang sarili, bumalik na siya sa kumpanya, Leo Group. Ilang sandali pa. Kumatok si Sam sa pinto. Ling, anong problema? Sam, Ling. Nag-message sa akin si Stephen kanina. Sabi niya, kung hindi ka raw niya makikita, pupunta siya dito sa kumpanya para hanapin ka. Ling, ano? Kinagat ni Ling ang kanyang labi. Ang Stephen na to, sobra na talaga. Binablock ko lahat ng contact ni Stephen para parusahan siya sa hindi niya pakikinig sa akin. Para matauhan siya. Pero ngayon, mangangahas pa siyang pumunta sa Leo Group. Sam, Ling, anong gagawin natin ngayon? Alam ni Sam na hindi ito ang tamang oras para malaman ang relasyon ni Ling at Stephen. Lalo na sa Leo Group. Kung malalaman ni Chairman, malaking gulo. Ling, kokantaken ko siya. Sa puntong ito, hindi talaga papayagan ni Ling na pumunta si Stephen sa Leo Group. Ako naman na nakaupo sa tabi ay tahimik na nagliligpit ng 10 kahon ng mga gamit ko. Balak kong bumalik sa apartment para magpatuloy sa pagpapraktis ng piano. Pero, tinawag ako ni Ling. Ling, bingo. Kailangan kong makipagkita kay Stephen. Para magkausap kami ng masinsinan. Pwede mo ba akong samahan? Nang marinig iyon, medyo nagulat ako. Bingo, ako. Sasama sayo. Hindi ba't hindi maganda yon? Sam, oo nga. Ling, hindi angkop na sumama si Bingo ngayon. Paano kung magkamali ng intindi si Stephen? Ling, kailangan kong bigyan ng leksyon si Stephen. Para hindi na niya ako paulit-ulit na banibigo. Para dito, Bingo, kailangan mong sumama. Sam, ikaw din. Pakiusap. Ang mga ginagawa ni Stephen ngayon. Sobra na akong nadidismaya. Galit na galit talaga ako. Sa paulit-ulit na pakiusap ni Ling. Pumayag na rin kami ni Sam. Medyo gamaan ang loob ni Ling. Agad niyang kinuha ang telepono para kontaken si Stephen. Pagkasagot pa lang ng telepono, narinig agad ang masayang boses ni Stephen. Stephen, Ling, sa wakas sinagot mo na ang tawag ko. Ling, is-send ko sa'yo ang address mamaya. Kung ano man ang sasabihin mo, doon na tayo mag-usap. Kapag naglakas loob kang pumunta dito sa Leo Group para hanapin ako, tuluyan na tayong maghihiwalay at hindi na magkikita pa. Stephen, sige, Ling. Lahat ng gusto mo. Sa isip ni Stephen, basta't magkita sila, makakapagpaliwanag siya ng maayos. Tulad ng dati, kahit anong pagkakamali ang gawin niya. Basta't si Stephen ang unang magpakumbaba, palagi siyang pinapatawad ni Ling. Pero sa pagkakataong ito, may inihanda pa siyang 1 alas si Stephen. Makalipas ang kalahating oras, sa Orchid Tea House, na pina-reserve ng maaga. Dala ni Stephen ang regalo bilang paghingi ng tawad. May ngiti sa kanyang mukha. Akmang magsasalita na sana siya nang biglang makita ako sa likuran ni Ling. Ang masaya niyang ekspresyon ay biglang lumungkot. Stephen, bakit ka nandito? Sam, nandito kami para suportahan si Ling. Mabuti na lang at nagsalita si Sam para putulin ang aking pagkailang. Tumingin siya ng masama kay Stephen, iniwan mo si Ling noong pinakamahalagang panahon. Ngayong nakakakita na ulit si Ling. Kapal ng mukha mong humihingi ng balikan. Bakit mo pa kailangang saktan si Ling? Huminga ng malalim si Stephen. Pinipigilan ang galit. Stephen, Sam, wala akong ginagawa. Ling,
Wala ka bang ginagawa? Hanggang ngayon, nangangahas ka pang sabihin yang tatlong salitang yan sa harap ko. Hindi maitago ni Ling ang kanyang pagkadismaya. Akala niya, alam na ni Stephen ang pagkakamali niya at magsisisi na. Ling, sinabi mo noon na si Bingo ay sadyang gumagawa ng paraan para hindi ka hiwalayan. Siyempre, nagalit ako. Lalaki mo ako. Hindi ba't gusto mo pa akong manahimik lang? Alam mo ba kung gaano kakahalaga sa akin? Natatakot akong sa loob ng 3 taon. Magbago na ang puso mo. Ling, kung magbabago ang puso ko. Matagal na sanang nagbago. Nakalimutan mo na ba ang nangyari 3 taon na ang nakalipas? Kung hindi gumaling ang mga mata ko, babalik ka pa ba para humingi ng balikan? Stephen, hinding-hindi mo gagawin yun. Hindi ka maihahambing kay Bingo. Sa loob ng 3 taon, si Bingo ang walang sawa sa pag-aalaga sa akin. Isinugal ang buhay para magamot ang mga mata ko. Kahit ako na ang nag-alok na mag-divorce para makipagbalikan sa'yo. Pumayag si Bingo para sa kaligayahan ko. Stephen, kaya pala, Ling, tama ang hinala ko. Nang malaman ko ang lahat ng ginawa ni Bingo para sa'yo sa loob ng 3 taon. At nang personal ko siyang makita. Alam ko nang hindi na lang ako ang nasa puso mo. Unti-unti nang napapasok ng ibang lalaki. Paano ako mapapanatag niyan? Para tuluyan kang maging akin. Handa akong tiisin ang galit mo. Bingo, gusto ko sanang maging tagamasid lang. Pero sa gulong ito ng 3 tao, hindi ako makatakas. Wala akong nagawa kundi magpaliwanag. Stephen, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nag-divorce na kami ni Ling. Para sa inyong dalawa, tanging pagbati lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Ngumisi ng mapanlait si Stephen. Stephen, Bingo. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Alam ng lahat na mahal mo si Ling. Mahal na kaya mong ibigay pati buhay mo. Paano ako makakampante? Sam, tama ang sinabi ni Bingo. Stephen, alam mong kontrata lang ang kasal nila ni Bingo at Ling. Si Ling, para makipagbalikan sa'yo. Malaking pressure ang tiniis. Ngayong hiwalay na sila ni Bingo. Hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Sobra kang kasuklam-suklam. Maraming beses nang pinayuhan ni Sam si Ling na huwag nang asahan pa si Stephen. Ang walang kwentang lalaking yun. Binalaan na rin niya si Stephen na kung hihingi siya ng balikan kay Ling, dapat magpakita siya ng tamang asal. Pero ganito pa rin ang trato niya. Ling, Stephen, sa ngayon, huwag muna tayong magkita. At huwag mo na rin akong subukang kontaken. Hindi pa kita mapapatawad sa ngayon. Bigyan natin ng panahon ang ating sarili para mag-isip kung tayo pa ba talaga ang mahalagang tao para sa isa't isa noon. Tara na, Sam, Bingo, Sam, Ling, suportado kita. Naisip ni Sam na nabulag siya mahigit 3 taon na ang nakalipas. At kinilig pa siya sa tambalang Stephen at Ling. Stephen, Ling, hindi mo ba nakalimutan? Ang sakit sa puso ni Pia. Sino ang humanap ng angkop na donor? Sinabi mong magpapasalamat ka sa akin habang buhay. Nang marinig iyon, biglang huminto si Ling. Ang pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso ay tinusok ng mga salitang iyon ni Stephen. Iyon ang sikretong hindi sinabi ni Ling kaninuman. Ang kapatid ni Ling, si Pia, ay may congenital heart disease. 10 taong gulang siya noon nang biglang atakihin. Kailangang-kailangan ng katugmang puso, kahit ang pamilya ni Ling na isang top tier na mayaman. Gumastos ng malaki, ay hindi makahanap ng angkop. Noong panahong iyon, si Stephen ang nagsumikap para makatulong. At nakahanap ng angkop na donor. Ito rin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit matatag na pumayag si Ling na makipagbalikan kay Stephen. Ang Stephen noon ay mabuti at may pananagutan. Siya ang hero sa puso ni Ling. Sam, Ling, hindi ko maintindihan. Ang puso ni Pia, si Stephen ba ang nakahanap? Kahit si Sam ay hindi alam ang tungkol dito. Stephen, alam ko na. Hindi nagmadaling magpaliwanag si Ling. Pero ang tawag niya mula, Stephen, bilang malapit, ay naging, Stephen, bilang formal. Ngumiti si Stephen. Alam niyang basta't hawak niya ang alas na ito. Kahit anong pagkakamali pa ang gawin niya. Walang pasubaling patatawarin siya ni Ling. Kasabay nito, ito rin ang pinakamagandang dahilan para mapatawad ng pamilya ni Ling si Stephen. Stephen, Ling, ito ang personal kong ginawa para sa iyong Lucky Charm doll. Sabi mo noon, ito ang pinakamagandang alamat sa sinaunang Greece. Basta't lagyan ng sapat na pagmamahal at pangungulila.
Poprotektahan ka ng Lucky Charm doll. Baka hindi perpekto ang gawa ko, pero ang intensyon ko ay walang duda. Sana tanggapin mo at patawarin mo ako. Napayuko si Ling. Naalala ang magagandang alaala nila ni Stephen. Muli siyang lamambat at tinanggap ang regalo. Ling, Stephen, titingnan ko ang gagawin mo. Nang makita iyon ni Stephen, tuwang-tuwa siya. Stephen, Ling, salamat. Biglang nagsalita si Sam. Sam, Stephen, makinig ka. Huwag mo nang pagdudahan pa si Ling at Bingo. Si Bingo at Ling, nagpakasal noong Hulyo. At saka, si Bingo ay boyfriend ko. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Sam. Sam, Ling, di ba sabi ko sa'yo noon? Kung ayaw mo kay Bingo, ako na ang aagaw sa poging to. Seryoso ako. Ayoko sanang sabihin to. Pero laging pinagdududahan ni Stephen si Bingo at ikaw. Mukhang oras na para ilantad ang katotohanan. Pagkasabi noon, hinayla ako ni Sam palayo kasama si Ling. Iniwan ng tulalang si Stephen. Stephen, sa sarili, si Bingo, may relasyon din pala kay Sam. Pagkasakay sa kotse, saka lang ako natauhan. Bingo, Sam, bakit mo? Sam, paraan ko lang yun para hindi na laging pagdudahan ni Stephen si Bingo at Ling. Sa ginawa ko, di ba't mas mabilis na matatapos ang gulo? Nang marinig iyon, napakamot ako sa ulo. Kung makakatulong ito para mas magtiwala si Stephen kay Ling, mabuti na rin siguro. Sam, Ling, noon, ang puso ni Pia, si Stephen ba talaga ang nakahanap? Bakit hindi niya sinabi agad? Nakikinig si Ling sa usapan namin ni Sam. Pinigilan ang inis sa puso. Ling, si Stephen ang ayaw ipasabi. Ang pusong yun, binili sa black market, ilegal na paraan. Nagulat si Sam. Sam, Ling, pati si Tito, Chairman, hindi alam to. Ling, oo, kami lang ni Stephen ang nakakaalam. Sam, hindi ko akalaing ganoon pala ka-discreet si Stephen noon. Hindi nagpasikat, kaya pala pinili mong patawarin si Stephen at makipagbalikan. Sorry, Ling. Tinawag pa kitang tanga sa pag-ibig. Pagsapit ng gabi, pagbalik namin ni Ling sa villa, nagmamadaling lumapit si Manang Tess. Manang Tess, Boss Ling. Hindi maganda. Tingnan niyo po ito. Maingat na inabot ni Manang Tess ang cellphone. Nakita ni Ling ang trending topic, ang litrato nila ni Stephen kahapon sa tea house. Ang anggulo ng kuha ay mukhang galing sa isang tago na lugar. Kitang-kita sina Ling at Stephen. Ang titulo ay mas matindi pa, Leo Group CEO Ling. Nakita kasama ang ex-fiancé 3 taon na ang nakalipas. Nagkabalikan. Ang ganitong chismis sa mga mayayamang pamilya ang pinakakinakagat ng mga usisero. Kakatrend pa lang, sumabog na agad ang mga komento sa ilalim. Agad tumawag si Ling sa PR department ng Leo Group para ay patanggal ang trending topic. Masyado pang maaga para malantad ito. Hindi pa nga sigurado kung susuportahan ng pamilya ni Ling. At kahit si Ling mismo, naguguluhan pa sa relasyong ito. Mula sa kabilang linya, may sumagot, Boss Ling. Natanggal na po ang trending topic. Mukhang pamilya Stephen po ang kumilos. Ling, imbestigahan nyo kung sino ang nagpakalat ng trending topic na to. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha ng mga litratong yun. Pagkababa ng telepono, kinagat ni Ling ang kanyang labi. Stephen, sana talaga huwag mo na akong biguin pa. Samantala, ako na nasa kusina at abala. Tumawag si Professor Anya. Professor Anya, Bingo. Nakita ko ang trending topic. Okay ka lang ba? Agad nag-alala si Professor Anya na baka madamay ako at masaktan. Bingo, okay lang po. Professor Anya, nag-divorce na po kami ni Ling. Natigilan si Professor Anya. Ilang araw lang siyang nawala. Hindi ilang taon. Pero bakit ang laki na nang nangyari sa akin? Habang nagluluto, ipinaliwanag ko kay Professor Anya. Professor Anya, mabuti naman kung ganoon. Para hindi ka na maipit pa sa pagitan ni Ling at Stephen. Medyo natuwa si Professor Anya sa loob-loob niya. Pero hindi niya ipinahalata. At saka, parang ang weird ng kilos ni Ling. Ang 1786 Stein piano. Napakamahal nyun. Kahit si Professor Anya, hindi makahanap. Ito raw ang piano na ginamit ni Beethoven. Pero si Ling, basta na lang ibinigay sa akin. Ang kutob ng babae ay laging hindi mapakali kay Professor Anya. Bingo, Professor Anya. Okay lang po. Ilang araw na lang po at babalik na ako. Sa mga araw na ito,
Magpraktis lang po ng mabuti. Susubukan kong magdala ng magandang balita para sa inyo. Pagkatapos magluto ng hapunan, personal kong dinala kay Ling sa study. Bingo, Ling. Yung sa internet, okay lang ba? Ling, okay lang. Natanggal na ang trending topic. Nabura na rin ang mga bakas sa internet. Ang matitira, PR department na ng Leo Group ang bahala. Kung hanapin ka ng pamilya ko, sabihan mo ako. Ako ang humila sa'yo sa gulong ito. Hindi dapat ikaw ang managot. Tumango ako. Bingo, naiintindihan ko. Pero kung nalaman na ni Professor Anya, malamang hindi na may tatago kay chairman. Sa tingin ko, kailangan nating maghanda ng maaga. Ling, kinausap ka ni Professor Anya. Sinabi mo ba sa kanya na nag-divorce na tayo? Tumango ako. Bingo, ang ugali ni Professor Anya. Mapagkakatiwalaan ko. Hinding-hindi siya magkakalat ng chismis. Nagsimulang mainis si Ling. Akmang magagalit na sana. Pero napagtanto niyang wala siyang karapatan. Ilang sandali pa, biglang nagsalita si Ling. Ling, bingo. Dumating na ang piano. Tumugtog ka ng isang pyesa para sa akin. Napakamot ako sa ulo. Medyo nagulat. Ling, hindi ba pwede? Bingo, syempre. Pwede. Sakto. Gusto ko ring masilayan ang tunay niyang anyo. Pagbukas ng pinto, ang malambot na ilaw ay bumalot sa buong music room. Ang maalamat na 1,786 na Stein piano. Kapareho ng ginamit ni Beethoven. Ang tumambad sa aking paningin. Nang makita akong nakatitig sa piano, napangiti si Ling. Tama ang regalong ito. Ling, bingo. Subukan mo na. Tanong ko. Naging hindi na pantay ang boses. Pinigil ko ang hininga. Lumapit na parang haharap sa isang Diyos. Ling, bingo. Tugtugin mo para sa akin ang Moonlight Sonata. Gusto kong personal na masaksihan ang itsura mo habang tumutugtog. Kung kasing ganda ba ng nasa mga video at litrato. Nang sabihin yun, ipinikit ko ang aking mga mata at seryosong tumugtog ng piano. Sa sandaling dumampi ang aking mga daliri sa itim at puting teklado. Parang huminto ang buong mundo. Nang matapos ang Moonlight Sonata, puno ng debosyon ang aking mga mata. Dahan-dahan kong hinaplos ang piano sa harap ko. Ang makatugtog ng personal sa ganitong piano. Para sa isang pianista, parang wala nang hihilingin pa sa buhay. Pero, may mas mahalaga pa akong Cassandra kaysa sa piano. Ling, bingo. Naririnig ko sa tugtog mo ang matinding pangungulila. Ano ang iniisip mo habang tinutugtog mo ang pianong to? Si Cassandra ba? Hindi ko inaasahang ganoon ang itatanong ni Ling. Natigilan ako sandali, sa harap ng mapanuring tingin ni Ling. Napakagatlabi ako. Sa huli, pinili ko pa ring sabihin ang totoo. Alam kong walang kwenta ang pagsisinungaling. Bingo, Ling. Ikaw. Ling, hindi na niya itinuloy. Ayos lang. Sige, tumugtog ka pa ng ilang pyesa para sa akin. Gusto ko pang makarinig ng marami. Ang kutob niya ay nagsasabing ang isasagot ko ay tiyak na hindi ang gusto niyang marinig. Isang araw, hindi inaasahan. Walang anumang balita mula sa pamilya ni Ling. Hindi alam kung dahil ba sa napigilan agad ang trending topic. Inihanda ko ang almusal ni Ling. Habang umiinom si Ling ng lugaw na inihanda ko. Basta na lang siyang nagtanong. Ling, bingo. Dito ka ba sa villa magpapraktis ng piano ngayon? Bingo, hindi po. Sasanduan ko si Professor Anya. Tapos pupunta kami sa Philippine Academy of Music para magpraktis. Hindi na ako maghahatid ng tanghalian. Ling, babalik ka pa ba mamayang gabi? Ling, si Professor Anya. Malaki ang naitulong sa pag-aasikaso ng papeles ko para sa contest. Gusto ko siyang ilibre ng hapunan. Agad na sumama ang timpla ng mukha ni Ling. Anong ibig sabihin ni Bingo? Naisip niya. Kagabi lang natanggap niya ang piano galing sa kanya. Sobrang saya niya. Pero pagkagising kinaumagahan, pagbalik ni Professor Anya, agad siyang sasamahan ni Bingo. Pagkatapos kumain ng almusal, nagpaalam na ako kay Ling at umalis. Pinagmasdan ni Ling ang papalayong anino ko. Dumilim ang kanyang ekspresyon. Hindi niya napigil ang ibagsak ng malakas ang tasa sa sahig. Nang makasakay na si Ling sa kotse, malapit na sa Leo Group, kinuha niya ang cellphone at tumawag sa isang numero. Ang kausap niya ay dati niyang piano teacher. Isang kilalang concert pianist din sa bansa. Sa kabilang dako, maaga akong pumunta sa train station para sunduin si Professor Anya. Tumunog ang cellphone ko. Si Professor Anya ang tumatawag.
Bingo, Professor Anya. Ang bilis nyo naman po. Professor Anya, pasensya na. Bingo. May bigla ang dinner party na hindi ko matanggihan. Bukas na lang ako makakabalik. Medyo natigilan ako. Bingo, Professor Anya. Hindi po ba't ayaw na ayaw niyong umiinom? Professor Anya, sa mundo ng mga matatanda, hindi kasing simple ng inaakala mo. Bingo. Bakit ang tanda mo na? Parang bata ka pa rin. Kapag may kailangan ka sa iba, hindi mo maiiwasan yan. Bingo, Professor Anya. Pasensya na po. Professor Anya, imbes na humingi ka ng pasensya, mas mabuting magpraktis ka pa ng piano. Pagbalik ko, sisimulan na nating ayusin ang pagsali mo sa piano competition. Huwag mo akong bibigwin. Ha, tandaan. Ang pagiging mayabang at kampante ang pinakamalaking kalaban. Huwag mo akong bibigwin. Bingo, opo, Professor Anya. Kasabay nito, nagsimula nang pumasok ang mga pasahero ng tren. Tumayo ako mula sa upuan. Pinagpaygan ng hindi naman eksistenteng alikabok sa tuhod ko. Balak kong bumalik para magpatuloy sa pag-eensayo. Sa sandaling iyon, isang anino ng babae ang parang bituing bumangga sa aking paningin. Sa gitna ng maraming tao, isang sulyap lang, at hindi ko na maialis pa ang aking tingin. Ang mukhang iyon, kahit maging abo pa, hinding-hindi ko makakalimutan. Napabuka ang bibig ko, pero sa sobrang tuwa, hindi ako makapagsalita. Sa sandaling iyon, parang naramdaman ng babae ang tingin ko. Lumingon siya, at sa paglapit ko sa kanya, nakita ko ang gulat, hindi makapaniwala, at dahan-daang pagtanggap sa kanyang mukha. Kung mayroon mang tinatawag na tadhana sa mundo, ang nangyari sa sandaling iyon ay tiyak na mangyayari. Ang babae, tulad noong tag-araw na nagkakilala kami noong high school. Bahagyang ngumiti. Cassandra, magpapakilala muna ako. Baka nakalimutan mo na ako. Ako si Cassandra. Kase, mula sa tahanan. NDRA, mula sa matapang. Ang pangarap ko ay maging pinakamagaling na music hero sa buong mundo. Kaya, matagal na tayong hindi nagkita. Bingo. Pinipigilan ko ang aking hininga. Takot na baka isang hinga lang ay mabasag ang magandang sandaling ito. Ang inspirasyon na hinanap ko ng napakaraming taon. Ngayon ay bigla na lang lumitaw sa harap ko. Parang nananaginip ako ng isang hindi makatotohanang panaginip. Mayroon akong libu-libong salita. Gustong itanong kung saan siya napunta sa mga nagdaang taon. Bakit pagkatapos ng high school graduation, nag-iwan lang siya ng sulat at bigla na lang nawala. Matapos pumasok sa puso ko. Sakupin ang lahat ng walang palem. Tapos bigla na lang umalis. Pero napakaraming salita. Sa huli, nang lumabas sa bibig ko, naging simpleng dalawang pangungusap na lang. Bingo, Cassandra. Sobrang miss na kita. Nang masabi ko iyon, namula ang gilid ng aking mga mata. May namumuong luha. Habang nakikita akong namumula ang mga mata, at halos hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Hindi na rin napigilan ni Cassandra ang umiyak. Mahigpit na nakatikom ang kanyang bibig. Sa susunod na segundo, yamakap siya sa akin. Cassandra, bingo. Bingo, bumalik na ako. Mahigpit ko siyang niyakap pabalik. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya bibitawan pa. Cassandra, mabutit bumalik ka. Sa isang fast food restaurant malapit sa istasyon ng tren. Humanap kami ni Cassandra ng mauupuan. Umorder si Cassandra ng isang basong cola, hamburger, at fries. Masigla siyang kumain, habang pinagmamasdan si Cassandra na walang pakialam at sarap na sarap sa pagkain. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang imahe niya sa aking alaala. Ngayon ay napakalinaw na nasa harap ko. Ito ang eksenang hindi mabilang na beses kong ipinagdasal sa harap ng Buddha. Biglang may sumipa sa paa ko. Cassandra, alam kong malakas akong kumain. Pero hindi mo naman kailangang titigan ako ng ganyan. Di ba? Napangiti ako ng nahihiya at humingi ng tawad. Bingo, Cassandra. Parang panaginip pa rin na nakikita kitang muli ng ganito. Ayokong alisin ang tingin ko sa'yo. Cassandra, bingo. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang dami mo nang natutunang matatamis na salita. Noong high school, bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Ginagamit ni Cassandra ang biro para itago ang pagkakasala sa kanyang nagniningning na mga mata. Bingo, totoo. Nagsisisi ako. Nagsisisi akong hindi ako nagsabi ng mas marami sa'yo noon. Kung hindi, hindi sana ako nagsisi ng 8 taon.
Kung nakapagsabi lang ako ng mas marami, baka hindi ka biglang nawala. Sa mga salitang nagmumula sa aking puso, biglang natahimik si Cassandra. Bingo, Cassandra. Okay ka lang ba? Medyo kinabahan ako. Hindi ko naman gustong bigyan siya ng pressure sa mga salitang yun, kundi para malaman niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Cassandra, pasensya na. Bingo. Pinaghintay kita ng napakatagal. Huminga ng malalim si Cassandra. At ngumiti ng malaki sa akin. Inabot niya sa akin ang isang hamburger. Masarap itong klase ng hamburger. Ako mismo ang pumili. Siguradong hindi to mali. Sa mga salitang iyon ni Cassandra, bigla akong naiyak. Ang napakaraming taon ng paghihintay. Sa wakas ay dumating na ang aking unang pag-ibig. Ang aking buwan sa gabi. Kung hindi personal na naranasan, hindi talaga mauunawaan. Kinuha ko ang hamburger na inabot ni Cassandra at mabilis na kinain. Sobrang saya ko. Ang puso ko ay puno na ng tamis. Pagkatapos kumain, nasiyahang hinimas ni Cassandra ang kanyang maliit na tiyan. Hindi ako nagsalita o nagtanong. Nakatitig lang ako sa kanya ng tulala. Medyo nailang siya. Cassandra, bingo. Bakit hindi mo ako tinatanong kung saan ako nagpunta noong mga taong nawala ako? Bingo, sa tingin ko. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, nandito ka na sa harap ko ngayon. Cassandra, hindi ka na ba biglang mawawala ulit? Ang huling salita ko ay naging lubos na mapakiusap. Ang hirap mong makita. Kung mawawala ka ulit ng walang palem, baka mabaliw na talaga ako. Cassandra, pasensya na. Bingo. Hindi ko yan mapapangako. Ang masasabi ko lang, para makita kang muli, ginawa ko na talaga ang lahat. Noong high school graduation, ang pag-iwan ko ng sulat at bigla ang pag-alis ay dahil sa hindi may iwasang sitwasyon. Dati, hindi ko talaga alam na may mangyayari sa akin. Kung hindi, Cassandra, huminto. Ang itsura mo noong nalugmok ka at naging mailap pagkatapos ng trahedya. Pati ang pag-abandona mo sa pinakamamahal mong piano. Hindi ko talaga kayang tingnan. Sa huli, naging emosyonal ang boses ni Cassandra. Huwag mong sabihing pagkatapos mong ikasal, hindi ka na tumugtog ulit ng piano. Kung hindi, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang mga naunang sinabi ni Cassandra ay sumire sa aking kalooban. Ang malaman na posibleng umalis ulit si Cassandra. Libu-libong tanong ang gusto kong itanong. Pero biglang bumalik si Cassandra sa dati. At alam pa niyang kasal ako. Bingo, Cassandra. Kaya kung ipaliwanag, ang pagpapakasal ko ay dahil sa hindi may iwasang sitwasyon. Cassandra, alam ko na. Dahil ba malapit ng malugi ang pamilya Cruz? At para harapin ng pamilya Leo ang iskandalo ng kinanselang kasal ni Ling, pinili ka nila bilang panakip butas. Di ba? Bingo, alam mo lahat yan. Cassandra, isipin mo na lang na may kakambal ako sa Maynila. Pagkatapos ng high school graduation, palagi kong sinusubaybayan ang mga balita tungkol sa'yo. Ikaw pa rin ang pamilyar kong Bingo. Masyadong sentimental at marunong magpasalamat. Hindi nga nagkamali ang napili kong lalaki. Si Cassandra. Bingo, Cassandra. Kami ni Ling ay magkaibigan lang dahil sa kontrata. Hinding-hindi nangyari ang iniisip mo. Sa napakaraming taon, sa puso ko, ikaw ang pinili, at ikaw lang ang nag-iisa. Ngayon, nag-divorce na kami ni Ling. Nailigtas na rin ng pamilya Leo ang pamilya Cruz. Ang utang na loob ko sa pamilya Cruz ay nabayaran ko na. Nakapangalumbaba si Cassandra. Nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa akin. Bingo, Cassandra. Bakit hindi ka nagsasalita? Sa pagtitig ni Cassandra sa akin, hindi ko maiwasang mamula. Cassandra, nako, nahiya pa. Akala ko makakapagsabi ka pa ng mas maraming matatamis na salita. Pero yun lang pala. Ang hina mo naman. Ginaya ni Cassandra ang isang sikat na biro noong high school, na may halong sarkasmo ang tawa. Napakamot ako sa likod ng ulo. Bingo, Cassandra. Ang sinasabi ko ay mula sa puso. Hindi matatamis na salita, Cassandra, pero kinikilabutan ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo, sabi ni Cassandra sabay hila ng manggas. Ipinakita ang maputi at makinis niyang braso. Itinapat niya ito sa mukha ko. Siya pa rin ang Cassandra na nasa alaala ko. Palabiro, masigla, keay, at matapang. Maliban sa mukhang nawala na ang kabataan. Bingo, sige na, Cassandra. Ang daming tao dito. Cassandra, maliban na lang kung sisuko ka. Kung hindi, hindi ako titigil. Bingo, sige, sige.
Sumusuko na ako. Nang makita ang lalaking nasa harap niya na lumaki na pero kasing inosente pa rin ng dati. Na konting biro lang ay namumula na. Unti-unting lamambat ang tingin ni Cassandra. Nag-isip siya sandali at nagsabi. Kaya, tumutugtog ka pa ba ng piano? Bingo, oo. Nagsimula na ulit. Hindi ko nakalimutan ang pangako natin. Nang malaman ng sagot, napangiti si Cassandra ng may ginhawa. Hindi na sayang ang lakas ng loob niya noon na kusang pumasok sa buhay ko para iligtas ako. Cassandra, baliw na bingo. Sa mga nagdaang taon, kahit hindi ako nagpakita sa'yo, palagi kitang tahimik na sinusubaybayan. Bingo, kung ganoon. Bakit? Huminto ako. Bigla kong naalala. Kanina nang ipakita ni Cassandra ang braso niya. Nakita kong maraming marka ng karayom doon. Ibig sabihin, sa mga nagdaang taon, palaging nag-iiniksyon si Cassandra. Alam din ni Cassandra na sa mga taong nawala siya. Siguradong marami akong naisip na posibilidad. Ngayon, oras na para sabihin ang sagot. Cassandra, noong high school, sinabi kong wala akong sakit. Noong mga panahong nag-absent ako. Dahil may nangyari sa pamilya. Noon, tinanong mo ako kung may nangyari ba. Sa totoo lang, tama ka. Sumakit ng husto ang puso ko. Ang hinalang ito. Tama nga ang nasa isip namin ni Ten. Noon, sinabi sa akin ni Ten, ang pinakamasamang hinala, na namatay na si Cassandra. Pero hindi pa rin ako naniwala. Nanindigan akong kung buhay, dapat makita. Kung patay, dapat makita ang bangkay. Cassandra, ang sakit na ito. Matagal nang alam ng mga magulang ko. Para hindi ako ma-pressure, palagi silang nagsasabi ng mabubuting kasinungalingan. Para magkaroon ako ng masayang buhay. Kahit noong nag-divorce sila, sa binuo naming pamilya, masaya pa rin ako. Kasabay nito, ngumiti si Cassandra, sa totoo lang. Matagal na kitang sinusubaybayan. Sa Maynila, walang hindi nakakakilala sa galing mo sa pagpipiano. Bilang kapwa mahusay, hindi ako papatalo. Kaya natural na gusto kitang makilala at makipagpaligsahan. Sino ba namang mag-aakala na bigla kang mag-aanunsyo na hindi ka natutugtog ng piano? Hindi ako sumuko. Kaya, ang pagkikita natin sa natitirang panahon sa high school ay hindi nagkataon lang. Kundi planado. Hindi ko talaga inaasahan. Noong high school, hindi man lang ipinahalata ni Cassandra. Para pala sa akin si Cassandra kaya siya lumipat sa high school na pinapasukan ko. Sa isang iglap, napuno ng saya ang puso ko. Cassandra, kalaunan. Nalaman ko na dahil pala sa aksidente sa kotse ng mga magulang at kapatid mo kaya hindi ka natumugtog ng piano. Noong mga panahong iyon, para kang batang nawalan ng liwanag at hinaharap. Mag-isang nalulunod sa karagatan ng kadiliman. Alam kong mas mahal mo pa kaysa kanino man ang piano. Ito ang ipinagmamalaki ng pamilya mo. At ito rin ang entablado kung saan pinakamahusay mong naipapakita ang iyong talento. Kaya nagpasya akong lakasan ang loob ko. Kahit gumamit pa ng puwersahang paraan. Para lang muli mong mahawakan ang piano. Bingo, pasensya na, Cassandra. Noong mga panahong iyon, hindi ko napansin. Palagi akong natatakot. Nakakulong ako sa sarili kong mundo. Malinaw na iniligtas mo ako at tinulungang makaahon sa dilim. Pero hindi man lang kita nasuklian noong mga panahong iyon. Napahigpit ang kamao ko, puno ng pagsisisi. Sa susunod na segundo, muling sinipa ni Cassandra ang paa ko. Cassandra, baliw na bingo. Ang paglitaw mo sa mundo ko ang pinakamalaking sukli. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan akong nagtanong kay Cassandra. Kung ganoon, magaling na ba ang sakit mo ngayon? Pero hindi pa rin direktang sumagot si Cassandra. Sa halip, mahina siyang nagsalita. Cassandra, noong high school graduation. Nang umalis ako sa Pilipinas, nanumpa ako, kung hindi gagaling, hindi na ako babalik sa syudad na ito. Ngayon, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahan na sa unang pagbalik ko sa syudad na ito. Sa istasyon ng tren pa kita makikita. Siguro, ito na nga ang tinatawag na tadhana. Bingo, kaya, magaling ka na. Ang kaba sa dibdib ko ay sa wakas nawala na. Sa susunod na segundo, namula ang gilid ng aking mga mata. At may luhang lumabas. Hindi direktang sinagot ni Cassandra ang tanong ko. Kumuha lang siya ng tisyo para panasan ang mga luha ko. Cassandra, ang laki-laki mo ng lalaki. Iyakin ka pa rin. Noong high school, hindi naman kita nakitang ganyan kaiyakin. Bingo, dahil nasa harap kita.
Naantig ang puso ni Cassandra sa sinabi ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Ahente ang tumatawag. Ahente, Ginoong Bingo. Ang may-ari ng apartment na inuupahan ninyo ay bumalik na sa Maynila ngayon. May oras po ba kayong makipagkita sa may-ari? Bingo, sige. Pagkatapos mag-set ng oras sa hapon. Tumingin ako kay Cassandra. Bingo, saan ka nakatira ngayon? At ang cellphone number mo. Chat. At iba pa, ibigay mo sa akin. Natatakot akong baka mawala na naman siya tulad noong high school. Kung hindi lang ilegal ang pagkulong sa tao. Siguradong ikukulong ko si Cassandra sa tabi ko. Parang may sakit, para hindi na siya umalis. Akmang magsasalita na sana si Cassandra. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mula sa telepono ni Cassandra, Miss Cassandra. Sinabi ng umuupo na ngayong hapon daw siya pupunta sa apartment para makipagkita. Natigilan ako. Ang boses mula sa telepono ni Cassandra. Bakit parang katulad ng ahente ko? Pagkababa ng telepono, napansin din ni Cassandra na may mali. Cassandra, Bingo. Hindi kaya sa White Swan Condominium ka umuupa. Unit 01603. Bingo, oo. Hindi kaya, yun ang. Cassandra, bahay mo yun. Noong pumirma ng kontrata ang ahente. Malinaw na nakita kong ang pangalan ng kabilang partido ay Lisa. Bingo, yun ang bahay na iniwan ng nanay ko. Pareho kaming nagulat. Talaga bang ganito ka-coincidental ang mundo? Cassandra, siguro. Ito na ang pinakamalaking plano ng langit. Hindi ba? Nagniningning ang mga mata ni Cassandra, tulad ng pagbalik ni Cassandra sa syudad na ito. At sa istasyon ng tren pa kami nagkita. Parang eksena sa isang anime ni Makoto Shinkai. Isang nakatakdang kwento. Pagkatapos, sumakay kami sa kotse pabalik. Bingo, kung ganoon. Ang piano sa apartment. Sa nanay mo ba yun? Cassandra, haha, mali ka. Ang pianong yun. Sa kapatid ko sa ama. Si Carla. Ang tagal kong nawala sa Maynila. Sa panahong iyon, nakapasa siya sa Philippine Academy of Music. Paminsan-minsan, doon siya tumutuloy. Natigilan ako. Dati. Narinig kong sinabi ni Cassandra na nag-divorce ang mga magulang niya. Ang nanay niyang si Lisa. Nagtrabaho sa ibang bansa, kasali sa isang confidential na research sa gamot. Ang ama niyang si William. Naiwan sa Pilipinas. Isang executive sa isang multinational company. Si Cassandra ay may kapatid sa ama. Si Carla. Pagkatapos ng divorce, si Cassandra ay napunta sa pangangalaga ni William. Hindi ko pa nakikita ang ibang kamag-anak ni Cassandra. Kaya noong mawala si Cassandra pagkatapos ng high school graduation, gusto kong hanapin ang pamilya niya pero hindi ko sila mahanap. Ngayon, naiisip ko, siguro dinala nila si Cassandra sa ibang bansa para magpagamot. Kapag nasa ibang bansa na, ang laki na ng mundo. Dagdag pa, espesyal ang sitwasyon ni Cassandra. Kaya pala hindi ko siya makontak. Cassandra, ang pianong yun. Pinakamahalaga niyang gamit. Kung hindi lang dahil wala siyang oras bumalik sa bansa. Hindi niya yun papaupahan. Pero hindi pa niya alam na bumalik na ako. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Pero buti na lang hindi ko sinabi sa kanya. Kung hindi, ikaw na umuupa. Sa susunod na segundo, palalayasin ka na. Hindi ko maiwasang matawa. Gusto ko sanang gumamit ng kung anong paraan para atali si Cassandra sa tabi ko. Hindi ko inaasahan. Biyaya pala ng langit. Ang condominium na inuupahan ko. Sa tunay na ina pala ni Cassandra. Sa ganitong paraan, personal ko nang mababantayan si Cassandra. Para hindi na siya muling mawala sa buhay ko. Cassandra, nga pala, gusto kong pumunta sa isang lugar ngayon. Samahan mo ako. Napangiti ako at tumango. Bingo, syempre. Pwede. Sige, uwi muna tayo sa apartment. Ilagay ang mga gamit. Tapos aalis tayo mamayang hapon. At ako, habang pinagmamasdan ang masigla at maliksing si Cassandra. Unti-unting gamaan ang malaking bato sa dibdib ko. Kung may sakit pa si Cassandra. Ayon sa sinabi niya, imposible siyang mabuhay hanggang ngayon. At hindi rin siya babalik sa Maynila. Pagkatapos, tumawag ako sa ahente. Ipinaliwanag ang nangyari. Natigilan ng ahente sa kabilang linya. Kaya sinabi na lang niyang kami na lang ang mag-usap. Pagkababa ng telepono, pumasok kami ni Cassandra sa White Swan Condominium. Pagkalagay pa lang ni Cassandra ng mga gamit sa kwarto ng apartment. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa malaking kama. Nagtatalon siya ng ilang beses.
Naging parang malaking X. Nasiyahang umunat. Cassandra, ang sarap ng amoy ng araw dito. Nilaban ba to? Nakatayo ako sa pinto at nagpaliwanag. Bingo, si Carla ang nagpatawag ng part-time cleaner. Noong pumirma ng kontrata, ipinagbili na may 2 kwartong hindi pwedeng pasukan. Kaya ang ibang lugar lang ang nilinis ko. Cassandra, ang kapatid ko. Ang thoughtful talaga. Nagtagal pa si Cassandra sa kama bago bumangon. May oras pa. Bingo. Gusto kong marinig ang piano mo. Napakagaan at natural niyang sinabi. Parang noong tag-araw sa high school. Sa piano room, si Cassandra ay napaka-natural na tumingin sa akin. Sinasabing gusto niyang tumugtog ako. Sige, lang ang isinagot ko. Tulad ng sinabi ni Cassandra. Dahil sa musika kami nagkakilala. Sa muling pagkikita, nararapat lang na musika ulit ang magbukas ng panibagong kabanata. Bingo, Cassandra. Sa panahong wala ka, gumawa ako ng isang piyesa sa piano. Ang piyesang ito, pinangalanan kong Tag-araw. Palagi kong iniisip na pagbalik mo. Ibibigay ko sa iyo ang piyesang ito. Nagniningning ang mga mata ni Cassandra. Tumalon siya mula sa kama. Bahagyang ngumiti. Cassandra, kung ganoon, inaabangan ko yan. Pero biglang nagbago ang tono ni Cassandra. Kinuha niya ang cellphone. Nagplay ng isang video. Bingo. Ang lalim ng sinasabi mo. Itong video na to. Anong ibig sabihin? Ang ipinakita sa akin ni Cassandra ay ang video namin ni Professor Anya, Suro sa orihinal, na nagduet. Na nagtrending. Seryoso akong sumagot. Bingo, normal lang na duet yan. Cassandra, ang sinasabi ko ay itong babae. Ang kulay ng buhok niya. Kamukha ko. Sumimangot si Cassandra. Puno ng selos. Bingo, totoo. Nakita ko sa kanya ang ikaw noon. Pero wala akong masamang intensyon sa kanya. Maniwala ka sa akin. Kung may masama akong iniisip, tamaan sana ako ng kidlat. Agad tinakpan ni Cassandra ang bibig ko gamit ang kamay. Cassandra, nagbibiro lang ako. Sineseryoso mo naman. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Cassandra. Malambing na ba ang ulong? Kung ganoon, naniniwala ka ba sa akin? Cassandra, oo, naniniwala na ako. Takot na ako sa'yo. Napangiti ako at kinurot ang maliit na ilong ni Cassandra. Ang hangin mula sa bintana ng piano room ay pumasok. Ang sikat ng araw ay tumama sa puting piano. Habang isa-isang lumalabas ang mga nota. Unti-unti itong naging mainit at puno ng pasyon. Tulad ng tirik na sikat ng araw sa tanghali. Puno ng buhay. Ipinikit ni Cassandra ang kanyang mga mata. Nakikinig sa pinakamahusay na pianista sa buong mundo na personal na tumutugtog para sa kanya. Ang isip niya ay dinala pabalik sa malayong nakaraan. May huni ng kuliglig. May mga anino ng daong nalalaglag. May palaruan na sobrang init dahil sa sikat ng araw. May mga estudyante sa high school na malakas na nagbabasa. At kami ni Cassandra na nasa gitna ng kwento. Nang dahan-daang matapos ang huling nota. Ang himig ng Tag-araw ay umalingaw-ngaw sa kwarto ng matagal. Ibinaba ko ang aking mga kamay. Huminga ng maluwag. Ang Tag-araw na ito. Nilagyan ko ng hindi mabilang na pagmamahal at pangungulila kay Cassandra. At mas umaasa akong isang araw. Matutupad ang pangako namin ni Cassandra. Naaabot sa tuktok ng mundo. Para marinig ng buong mundo ang piyesang ito. Bago pa ako makapagsalita, biglang umiyak ng malakas si Cassandra. Bingo, bakit ka umiiyak? Nang makita ang luha ng babaeng gusto ko. Nataranta ako. Cassandra, natouch ako sa'yo. Hindi ba pwedeng umiyak? Ikaw na masamang tao. Sa mga nagdaang taon, gaano karaming inosenteng dalaga ang naakit mo? Sabi ni Cassandra habang pinupunasan ang mga luha. Mukha akong inosente. Bingo, kasalanan ko ba? Cassandra, kung hindi mo kasalanan. Kaninong kasalanan? Kapag emosyonal ang babae, sundin lang, di ba? Tahimik kong isinulat sa maliit kong notebook ang sinabing ito ni Cassandra. Sa hinaharap, para mapasaya si Cassandra. Kailangan kong laging tandaan ang gusto at ayaw niya. Cassandra, balak ko lang sanang makinig ng isang piyesa tapos aalis na. Ngayon, gusto ko na ring magduet. Bingo. Mag-forehands tayo. Bingo, syempre. Pwede. Gamit ang papel at ballpen. Mabilis kong isinulat ang piyesa. Inabot ko kay Cassandra. Mahinang binasa ni Cassandra ang tempo. Tiningnang mabuti. Agad niyang naintindihan. Habang tumutugtog kaming dalawa.
Bigla akong bumalik sa nakaraan. Sa high school noong tag-araw na iyon. Ang buong puso ko ay napuno na ng saya at init. Ang tunog ng piano ay lumipad palabas ng bintana. Sakto namang dumaan sina Tanya, Fang Xiao sa orihinal, at Gia, Chinzon sa orihinal. Gia, sabi ko na nga ba? Nandito si Senior Bingo. Narinig mo, may tunog ng piano. Pupunta ba tayo kay Senior Bingo para guluhin siya? Sabihin na rin natin na dito ka umuupa. Tanya, hindi ko pa narinig ang piyesang ito. Sariling gawa kaya, ang galing talaga ni Senior Bingo. Kasabay nito, napansin ni Gia na may kakaiba. Narinig niyang hindi lang ito simpleng piyesa sa piano, kundi may kasama akong nagfo-four hands. Ang perpektong duet na ito, puno ng galing at pagkakaisa. Napansin din ni Tanya na may kakaiba. Tanya, hindi ba't sabi ni Senior Bingo hindi na siya makikipag-duet sa iba? Bakit nagbago na naman ngayon? Gia, bilis. Tanya, magtago muna tayo. Gusto kong makita kung siya na ba talaga ang bumalik. Hindi maintindihan ni Tanya ang ginagawa ni Gia. Pero dahil sinabi na ni Gia, natural na susunod si Tanya sa kaibigan. Nagtago sila sa isang tabi. Mabilis na natapos ang huling bahagi ng pyesa. Nasiyahan ako. Hindi nagbago si Cassandra. Ang musika niya ay kasing laya pa rin. Puno ng inspirasyon at buhay. Hindi na malaya ni Cassandra na pinagpawisan na siya. Mukhang bitin pa. Pero nang tingnan ng oras. Nako, medyo huli na. Cassandra, Bingo, bilis. Alis na tayo. Bingo, Cassandra. Saan tayo pupunta? Cassandra, sa Comic Con. Ngayon sa Maynila, may 7 araw na Comic Con. Gusto kong pumunta. Alam kong mahilig si Cassandra sa anime. Pero hindi ko inaasahan na sa unang araw ng pagbalik ni Cassandra sa Maynila. Sa Comic Con pala siya pupunta. Sige na nga, basta't gusto ng Cassandra ko. Okay lang. Kahit saan pa, sasama ako. Cassandra, hehe. Dadalhin muna kita sa isang lugar para humiram ng costume. Sayang naman ang height at itsura mo kung hindi ka magko-cosplay. Pagkatapos, hinayla na ako ni Cassandra palabas ng apartment. Ang eksena naming dalawa, natural na nakita ni Tanya at Gia na nag-aabang. Tanya, sino ang babaeng to? Girlfriend ba ni Senior Bingo? Ang ganda. Hindi sinasadyang napatingin si Tanya kay Gia na nasa tabi niya. Alam niyang matagal nang humahanga at may gusto si Gia sa akin. Gia, siya nga, bumalik na talaga siya. Bulong ni Gia sa sarili. Natigilan si Tanya. Tanya, kilala mo ang babaeng kasama ni Senior Bingo? Tumango si Gia. Ang muling pagkikita kay Cassandra ay dapat sana masaya. Siya ang music hero na hinangaan at tinuring na idolo ni Gia ng napakaraming taon. Pero nang makita kami ni Cassandra na magkasama, na napakabagay na huwamian, hindi napigilan ni Gia ang pait na kumalat sa puso niya. Ngayong bumalik na ang tunay na may-ari, alam niyang hinding-hindi na magkakaroon ng puwang sa puso ko ang ibang babae. Mabilis akong dinala ni Cassandra sa isang tindahan. Pagkatapos magbihis, sumakay kami ni Cassandra ng taxi papunta sa destinasyon. Malapit nang magbukas ang venue. Marami ng cosplay enthusiasts ang nagtipon sa paligid. Ang pagdating namin ni Cassandra ay natural na nakaakit ng atensyon ng marami. Talagang kapansin-pansin ang kombinasyon ng gwapo at magandang babae. Isang tao, kuya, ate, pwede ko ba kayong kunan ng litrato? Ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na nagsalita. Ngumiti si Cassandra na parang sikat ng araw. Tinanggap lahat ng hiling. Cassandra, Bingo, sama ka. Napatingin ako. Nakita ko ang maningning ng ngiti ni Cassandra na parang bukang liwayway. Saan pa ba ako tatanggi? Pero pagkatapos kumuha ng litrato at dumaan sa ilang lugar, biglang huminto si Cassandra. Sinundan ko ang tingin ni Cassandra. Sa harap ay isang exhibit hall. Sa loob, may isang piano at isang violin na tahimik na nakatayo. Ang itim na piano, parang isang matandang pantas na matagal nang pinanday ng panahon. Nagpapahiwatig ng dignidad. Katapat nito ang gintong violin. Puno ng sigla, kasariwaan, at ganda. Naalala ko ang New Year's Eve party namin ni Cassandra noong high school. Tumugtog ako ng itim na piano. Si Cassandra naman ng gintong violin. Ang perpekto naming pagsasama ay lumikha ng pinakamagandang himig. Ngumiti si Cassandra at lumapit. Tinanong ang staff kung pwedeng pumasok at tumugtog. Nang pumayag, isang tinginan lang kami ni Cassandra. At bumalik na ang dating pakiramdam.
Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Dahan-daang dumampi ang aking mga daliri sa teklodo. Parang isang bulalakaw na dahan-daang dumaan sa tahimik na lawa. Ang performance ni Cassandra ay kasing husay din. Hindi pa natatapos ang intro ko. Agad na siyang sumabay sa violin. Ang mga nota naming dalawa ay nagsalpukan sa sandaling iyon. Lumikha ng pinakamakinang na apoy. Ang hindi mabilang na cosplayers, manunood, at photographer ay natulala. Comic-Con pa ba to? Hindi kaya napunta kami sa isang piano concert. Isang manunood, hindi ako makapagbigay ng malalim na opinyon. 2 salita lang, ang ganda. Sobrang ganda. Kinuha ng mga manunood ang kanilang mga cellphone. Kinukunan ng video ang performance namin ni Cassandra. Kasabay nito, si Pia Piauzo sa orihinal, na namamasyal sa Comic-Con, ay biglang kumabog ng malakas ang puso. Hindi sinasadyang napatingin siya sa direksyon ko. At ang kaibigan ni Pia, si Chloe Liu Chen sa orihinal, napansin din ang kakaiba sa kanya. Chloe, Pia, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't masama ang pakiramdam ng puso mo? Uwi na kaya tayo? Umiling si Pia. Pia, okay lang ako. Ang pakiramdam na ito, mula noong 10 taong gulang siya at napalitan ng puso. Tuwing makikita niya ako ay nagkakaroon ng ganitong koneksyon. Kaya sa loob ng 3 taon na inaalagaan ko si Ling, minsan ay gumagawa ng dahilan si Pia para bisitahin si Ling. At para na rin makalapit sa akin. Ang puso niyang ito, basta't malapit sa akin, nakakaramdam ng init at pagiging malapit. Hindi alam ni Pia ang dahilan. Pero gusto niya ang pakiramdam. Chloe, naririnig mo ba ang tunog ng piano? Chloe, parang meron nga. Doon galing. Pia, Tara, tingnan natin. Chloe, Pia, ang daming tao doon. Sigurado ka ba? Baka maulit na naman yung kanina. Pia, okay lang. Gusto lang malaman ni Pia kung sino ang pinagmumulan ng napakagandang tunog ng piano. Nang makalusot sina Pia at Chloe sa maraming tao. At sa wakas ay makita kami ni Cassandra na tumutugtog. Sakto namang natapos ang aming duet. Lahat ay nakalubog pa rin sa perpektong pagsasama namin ni Cassandra. Tanging si Pia lang. Nang makita ang likod ko, agad akong nakilala. Tutal, ako lang ang nakakapagparamdam sa puso niya ng ganito. Kung ganoon, sino naman ang babaeng kasama kong nagduet? Cassandra, ang saya. Bingo. Parang bumalik tayo sa New Year's Eve party noong high school. Cassandra ay hindi pa napapansin sina Pia at Chloe. Hinaplos ko ang ulo ni Cassandra. Bingo, ang galing mo. Pia, Ate Ling. Hindi sinasadyang nasabi ni Pia. Hindi. Si Ate Ling ay presidente ng Leo Group. Paanong mapapadpad siya sa mundo ng anime? Nang marinig ang pamilyar na boses, likas akong napatingin sa direksyon ni Pia. Si Pia, bakit siya nandito? Ang makita niya akong kasama si Cassandra ay hindi inaasahan. Pero matagal na akong handa sa isip. Cassandra, bingo. Kilala mo siya. Bingo, kilala ko. Siya ang nakababatang kapatid ni Ling. Si Pia. Medyo nagulat si Cassandra. Cassandra, wow. Hindi nga, ang itsura niya. Medyo kamukha ko noong high school. Pero itong sitwasyon, hindi ba't napakasama? Cassandra alam ang tungkol sa kontratang kasal namin ni Ling. Napangiti ako at sumagot. Bingo, hindi masama. Ang dapat mangyayari. Pagkatapos, dinala ko si Cassandra sa harap ni Pia. Bingo, Pia. Ang laking pagkakataon na nagkita tayo dito. Humanap tayo ng lugar para maupo at mag-usap. Masyadong maraming tao dito. Tahimik na tumango si Pia. Pagkatapos, humanap sila ng lugar na kakaunti ang tao at naupo. Chloe, pwede bang ako na ang bibili ng maiinom? Napakatalino ni Chloe na gumawa ng dahilan para bumili ng inumin at tumakas. Tutal, ang mga usapin ng pamilya Leo. Bilang tagalabas, medyo kakaiba kung makikinig siya. Napansin din ni Cassandra na hindi angkop. Agad siyang sumang-ayon na umalis kasama si Chloe. Tiningnan ni Pia ang dibdib niya. Isang komportableng pakiramdam ang kumalat. Pagkatapos, dumiretso na siya sa paksa. Pia, sino siya? Bingo, ang pangalan niya ay Cassandra. Siya ang buwan sa gabi na nagligtas sa akin noong high school. Parang si Stephen kay Ling. Akala ko, habang buhay ko na siyang hindi makikita. Pia, Kuya Bingo, anong ibig mong sabihin? Kayo ni Ate Ling ay kasal pa rin dahil sa kontrata.
Kung makita kayo ng ibang tao, anong iisipin nila? Kapag nalaman ni tatay, chairman, kahit pinagaling mo pa ang mga mata ni Ate Ling, hinding-hindi ka niya patatawarin. Bingo, nag-divorce na kami ni Ling. Tapos na ang kontrata. Malaya na ako. Pagkatapos, ipinakita ko ang litrato ng divorce certificate sa cellphone ko kay Pia. Pagkatapos tingnan ni Pia, natulala siya at hindi makapagsalita. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang nagsalita. Pia, Kuya Bingo, alam ba ni na mama at papa to? Bingo, hindi pa nila alam. Tungkol sa pagdi-divorce namin ni Ate Ling mo. Si Ate Ling mo mismo ang nagdesisyon. Sana respetuhin mo si Ling. At respetuhin mo rin ako. Napabuntong hininga si Pia. Pia, siguro dahil kay Stephen. No, sa totoo lang, matagal ko nang inaasahan. Pero ang mas ikinagulat ko, akala ko, tulad ng sinasabi ng iba, mahal na mahal mo si Ate Ling ng todo. Hindi ko talaga inaasahan na makakasama ka ng isang babaeng kamukhang kamukha ni Ate Ling. Hindi kaya ginagawa mong pamalit si Ate Cassandra kay Ate Ling. Nang marinig iyon, napangiwi ako. Bingo, anong pamalit-pamalit? Huwag kang masyadong magbasa ng nobela. Kay Ling, ang tingin ko sa kanya ay kaibigan at tagapagligtas. At si Cassandra, siya ang pinakamamahal kong babae. Malinaw ba sa'yo yun? Patawarin mo ako sa pagsisinungaling sa maliit na kapatid na si Pia. Tutal, ayokong magdulot ng masyadong maraming gulo. Ang mabuting kasinungalingan ay para sa ikabubuti ng lahat. Sige na, hindi na kita aasarin. Basta't hindi nilabag ni Kuya Bingo ang kontrata. Okay na, sana hindi magsisi si Ate Ling. Nakahinga ako ng maluwag sa loob-loob. Nalampasan ko na ang pagsubok na ito. Sa sandaling ito, tinansya ni na Cassandra at Chloe na sapat na ang oras. Bumalik sila dala ang mga inumin at naupo. Ang tingin ni Pia ay laging nakatuon kay Cassandra. Medyo nailang si Cassandra. Palihim niyang siniko ang braso ko. Cassandra, Bingo, nagkausap na ba kayo ni Pia? Tumango ako. Cassandra, nasabi mo na lahat. Nakahinga ng maluwag si Cassandra, mabuti naman. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Nang makitang si Ling ang tumatawag, pinindot ko ang answer button. Bingo, Ling. Anong problema? Ling, Bingo. Nagpa-practice ka ba ng piano? Bingo, hindi. Pumunta ako sa Comic Con. Ling, Comic Con. Natigilan si Ling, hindi ba't susunduan mo si Professor Anya, Suro, ngayon? Bingo, si Professor. May bigla ang lakad. Bukas ko na lang siya susunduan. Ling, bukas na naman. Bukas ulit, dati. Noong hindi ako uuwi para samahan siyang kumain ng hapunan. Hindi na siya masaya. Ngayon, binago pa at bukas ko na susunduan si Professor Anya. Ibig sabihin, bukas hindi na naman ako uuwi para kumain ng hapunan. Gustong magalit ni Ling, pero bigla niyang naramdaman na wala siyang karapatan. Kung ganoon, bakit bigla kang pumunta sa Comic Con? Bingo, mahilig ako sa anime. At sa Comic Con, nakita ko si Pia. Ling, si Pia. Pumunta sa Comic Con. May kasama ba siya? Si Chloe nandyan. Kung ganoon, dahil hindi bumalik si Professor Anya. Ngayong gabi, isama mo si Pia pauwi. Maghapunan tayo. Bingo, hindi na. Ling, ngayon, bumalik na si Cassandra. Sasamahan ko siya. Nang marinig kong sabihin ang huling pangungusap, parang isang malakas na kidlat ang tumama sa ulo ni Ling. Siya pala yung babae sa litrato. Kailan pa to nangyari? Bingo. Bakit hindi ko alam? At sinabi mong susunduan mo si Professor Anya. Ngayon, bakit naging kasama mo na si Cassandra sa Comic Con? Kailangan mong bigyan ako ng makatwirang paliwanag. Hindi kaya gusto mong makipagkita kay Cassandra kaya nagsinungaling ka sa akin. Hindi alam ni Ling kung anong emosyon ang nararamdaman niya habang sinasabi ang mga salitang ito ngayon. Imbes na sabihing gulat, mas tamang sabihing parang asawang nagtatanong. Bingo, sa istasyon ng tren ako sumusundo kay Professor Anya nang magkita kami ni Cassandra. Ling, alam mo ang halaga ni Cassandra sa puso ko. Tulad ng kahulugan ni Stephen sa'yo. Seryosong-seryoso kong sinabi. Hindi alam ni Ling kung anong sasabihin. Matagal akong naghintay sa kabilang linya. Pero hindi na nagsalita pa si Ling. Ako na ang unang nagsalita. Bingo, ngayong gabi. Personal akong magluluto para kay Cassandra. Hindi na ako uuwi, kapag kailangan mo ng tulong ko para kay Stephen at sa pakikipagbalikan ninyo.
Tawagan mo na lang ako. Pagkasabi noon, direkta kong ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng maikling usapan kay Pia, hinayla na kami ni Cassandra para mamasyal sa Comic Con. Samantala, sa kabilang opisina, si Ling na nakikinig sa tunog ng pagkababa ng telepono. Parang nawalan ng kaluluwa. Ang ganitong kasakit na pakiramdam. Katulad ng naramdaman niya 3 taon na ang nakalipas nang matanggap ang sulat ng pagkakansela ng kasal mula kay Stephen. Nawala sa sarili si Ling. Hindi man lang niya namalayan kung kailan pumasok si Sam. Sam, Ling, okay ka lang ba? Bakit ang putla mo? Ling, okay lang ako. Sam, Chloe, sige na. Ling, sa harap ko pa ba magtatago ka? Hindi kaya yung walang kwentang si Stephen na naman ang gumawa ng kung ano-ano. Ling, hindi dahil kay Stephen. Sam, naaalala mo ba yung litratong ipinakita ko sa'yo noon? Yung litrato ni Bingo kasama ang kaibigan niya noong high school. Sam, naaalala ko. Yung babaeng kamukha mo. Anong pangalan noon? Ling, Cassandra. Tama, ngayon. Bumalik na siya sa Maynila at nagkita na sila ni Bingo. Sam, ano? Hindi napigilan ni Sam ang mapasigaw. Iniisip pa lang niya kung paano ako aakitin. Tapos may bago na namang karibal na lumitaw. Ling, Sam, si Cassandra. Marunong siyang tumugtog ng piano at violin. Napakagaling ng pagsasama nila ni Bingo. Nag-perform na sila ng duet sa New Year's Eve party noong high school. Siguro sa puso ni Bingo. May espesyal na lugar si Cassandra. Sam, hindi nga. Ang karibal na to. Sobrang lakas. Mas matindi pa kay Professor Anya. Sige na nga. Subukan na lang. 20 taon na akong single. Bihirang makakita ng lalaking gusto ko. Kung may pagkakataon ngayon, hindi ko susubukan. Nagsisisi talaga ako. Sam, seryoso ka ba talaga kay Bingo? Dati, akala ni Ling ay nagbibiro lang si Sam. Ling, syempre. Ling, tungkol sa pag-ibig. Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Gustong-gusto ko talaga si Bingo. Kung hindi lang dahil sa kontratang kasal ninyo. Matagal ko na siyang inatake. Natapos ang Comic Con. Nagpaalam sina Cassandra, Pia, at Chloe. Pagkasakay sa kotse, namumula ang maliit na mukha ni Cassandra. Nakalubog pa rin sa saya ng unang beses na mag-cosplay sa Comic Con. Tumingin siya sa gilid ng mukha ko. Cassandra, Bingo, hindi ka ba naiinip? Bingo, hindi. Gustong-gusto ko. Cassandra, talaga. Huwag mo akong lokohin para lang aliwin ako. Bingo, mas gugustuhin kong sabihin mo ang totoo. Dahan-dahan kong hinaplos ang ulo ni Cassandra. Bingo, Cassandra, kapag kasama kita, lahat ng bagay para sa akin ay makulay. Salamat sa iyo, Bingo. Nasiyahang ngumiti si Cassandra. Pagkalipas ng 10 minuto, pagbalik ko sa White Swan Condominium, inilagay ko ang tomato egg noodles sa mesa. Umupo si Cassandra sa harap ng mesa at huminga ng malalim. Cassandra, wow, ang bango. Patikim nga. Tingnan natin kung gaano kagaling ang naging luto mo matapos ang maraming taon ng kasal dahil sa kontrata. Pagkasabi noon, kinuha ni Cassandra ang chopsticks at masayang kinain ang masarap na pagkain. Habang pinagmamasdan si Cassandra na sarap sa pagkain. Sa wakas ay kumalma na ang kinakabahan kong puso. Mabuti na lang at hindi tinanggihan ni Cassandra ang luto ko. Kahit sanay na akong magluto. Dahil ito ang unang beses na nagluto ako para sa babaeng gusto ko. Medyo kinakabahan pa rin ako. Pagkatapos ng hapunan, kusang hinugasan ni Cassandra ang mga plato at kasangkapan. Kahit anong pilit ko, hindi siya nagpatinag. Habang pinagmamasdan ang likod ni Cassandra na abala sa paghuhugas ng pinggan sa kusina. Bigla akong nakaramdam ng taos-pusong pag-asa na sana. Kung pwede lang, huminto ang oras sa sandaling ito. Huminto sa panahong bumalik si Cassandra sa bansa at muli kaming nagkita. Sa sandaling ito, para sa akin, ito na ang pinakamasayang walang hanggan. Bigla kong naalala ang matalik kong kaibigan. Palagi ko siyang pinapakiusapan na hanapin si Cassandra. Ngayong bumalik na si Cassandra, siguradong matutuwa siya. Akmang kukunin ko na ang cellphone ko para mag-message nang biglang may tumawag. Si Professor Anya. Agad kong pinindot ang answer button. Bingo, Professor. Professor Anya, Bingo. Medyo naayos ko na ang mga problema. Balak kong bumalik bukas. Ngayon, naging masunurin ka ba sa pag-eensayo? Medyo pagod ang boses ni Professor Anya.
Bingo, Professor. Isang napakahalagang kaibigan ko ang kara-rating lang. Buong araw ko siyang kasama. Sumagot si Professor Anya ng, Naging medyo malamig ang boses niya. Bingo, Professor. Pasensya na po. Akala ko nagagalit si Professor Anya dahil hindi ako nag-ensayo. Nabinaygo ko ang inaasahan niya. Professor Anya, lalaki ba o babae ang kaibigan mo? Hindi ko alam kung bakit biglang naitanong ito ni Professor Anya. Natigilan ako sa kabilang linya. Natauhan si Professor Anya. Agad siyang nagdagdag. Kung sa tingin mo hindi komportable, huwag na lang. Bingo, babae po. Ang pangalan niya ay Cassandra. Siya yung nabanggit ko sa inyo noon. Ang pinakatalentadong music hero. Gusto ko siyang ipakilala ng maayos sa inyo. Biglang kumabog ang puso ni Professor Anya sa sinabi ko. Professor Anya, si Cassandra ba yung violinist na kasama mo sa New Year's Eve party noong high school? Hindi ba't sabi mo matagal na siyang nawawala? Bingo, opo. Bumalik na siya ngayon. Nang sabihin ko ito, biglang naging masigla at masaya ang boses ko. Na lalo lang nagpasama ng loob ni Professor Anya. Nang mapansing matagal nang tahimik si Professor Anya sa kabilang linya. Medyo nag-alala ako. Bingo, okay lang po ba kayo? Professor, o nagagalit po kayo? Natauhan si Professor Anya. Pinigilan ang kung ano-anong iniisip sa puso. Professor Anya, okay lang ako. May naalala lang akong ilang bagay. Walang kinalaman sa'yo. Bingo, kung ganoon. Professor, kapag may oras, ipakikilala ko sa inyo si Cassandra. Hindi ba't matagal nyo na siyang gustong makita? Professor Anya, tingnan natin. Humanap ng dahilan si Professor Anya para iwasan ito. Sa ngayon, hindi pa handa si Professor Anya na makita si Cassandra. Ang makita ang babaeng ito na may espesyal na lugar sa puso ko. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga ako. Talagang nagalit pa rin siya. Sa totoo lang, pwede akong magsinungaling kay Professor Anya na masunurin akong nag-ensayo. Pero hindi yun ang ugali ko. Sa sandaling ito, lumabas si Cassandra pagkatapos maghugas ng pinggan. Nang makitang hindi maganda ang itsura ko, nag-aalalang nagtanong, Cassandra, bingo, anong nangyari sa'yo? Bingo, si Professor Anya ang tumawag. Nako, nakalimutan kong hindi mo pa pala kilala si Professor Anya. Cassandra, hindi ko siya kilala. Pero narinig ko na siya. Siya ang pinakabata at pinakamagaling na propesor sa Philippine Academy of Music. At siya rin ang mentor mo. Bingo, oo. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Professor Anya. Siguradong magiging interesado ka. Cassandra, sige ba? Natural na umupo si Cassandra sa tabi ko. Pagkatapos, ikinwento ko kay Cassandra ang tungkol sa pagkikita namin ni Professor Anya noong kolehiyo. Hanggang sa pagtanggap ko sa kanyang pagtuturo. At kung paano niya ako tinulungan sa gitna ng mga pagsubok. Nakapangalumbaba si Cassandra. Cassandra, bingo. Ano ang tingin mo kay Professor Anya? Bingo, siya ang aking guro. At isa rin sa mga taong labis kong pinagsisisihan. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko nabibiguin si Professor Anya. Cassandra, oo. Hindi nga nagkakamali ang kinikilala kong pianista. Ang sagot mo ay tumama sa puso ko. Swerte mo na nakatagpo ka ng ganyang kahusay na mentor. 3 taon na ang nakalipas. Para sa utang na loob mo sa pamilya Cruz. Binitiwan mo ang ganyang kagandang pagkakataon. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Professor Anya. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag ng maayos. Huwag mo nang hayaang magpatuloy na magalit at magkamali ng akala sa'yo si Professor Anya. Hinaplos ko ang ulo ni Cassandra. Bingo, pagbalik ni Professor Anya at makita si Ling. Siguro maiintindihan niya ang sitwasyon noon. Dahil sa kontrata namin ni Ling, hindi ako makapagsalita ng malinaw. Naniniwala akong maiintindihan ni Professor Anya. Cassandra, nga pala, ayon sa sinabi mo kanina, sinamahan mo akong mag-Comic Con buong araw. Hindi ka nakapag-practice ng piano. Hindi ba't napakasama noon? Kailangan kong palitan si Professor Anya para bantayan ka ng mabuti. Ngayon din, mag-practice na tayo ng piano. Pumunta kami ni Cassandra sa piano room. Sa sandaling ito, nakasandal si Cassandra sa tabi ko. Ang mga anino naming dalawa, sa gitna ng liwanag at dilim, ay napakabagay. Nag-forehands kami. Bawat pagdampi ng aming mga daliri ay parang pag-uusap ng mga kaluluwa. Hindi na kailangan ng salita. Nagniningning ang mga mata ni Cassandra sa kapulyahan.
Malaya at walang pag-aalinlangan. Ako naman ay nakatutok. Ninanamnamang duet namin ni Cassandra. Kapag napapagod na si Cassandra sa pagtugtog, ako naman ang tumutugtog para sa kanya. Nakapangalumbaba si Cassandra habang pinagmamasdan akong nakatutok sa pagtugtog. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, ang kalungkutan ay bumabalik na parang agos. Nang matapos na ang pag-eensayo sa piano, ngumiti ako at nagsalita. Bingo, Cassandra. Pumunta tayo sa balkona, hey. Maganda ang mga bituin ngayong gabi. Cassandra, sige ba? Kami ni Cassandra ay nasa balkona, hey. Pinagmamasdan ang napakagandang kalangitan na puno ng bituin. Ginamit ni Cassandra ang kanyang mga daliri para hawakan ang mga dahon ng mga halamang nakatanim malapit sa balkona, hey. Cassandra, ikaw ba ang nagtanim nito? Bingo, oo. Noong walang magawa, kung ano-ano lang ang ginawa ko. Cassandra, ang ganda. Bingo. Sa 8 taon na ito, napakarami mo talagang natutunan. Mas magaling ka pa sa akin. Ang mga bagay na to, hindi ko alam gawin. Kahit interesado ako, akmang magsasalita na sana ako ng biglang. Sa kalangitan, may dumaan na isang guhit ng liwanag. Cassandra, nako, bulalakaw, bilis, humiling ka. Tuwang-tuwang hinayla ako ni Cassandra. Pagkatapos ay ipinikit ang mga mata at taimtim na humiling. Ako naman, hindi ko nakita ang bulalakaw. Dahil sa sandaling ito, ang mga mata ko ay kayang yakapin lamang ang gilid ng mukha ni Cassandra. Sa aking mga mata, si Cassandra ay higit pa sa libu-libong kagandahan. Kahit hindi ko alam kung may silbi ba ang ganitong paghiling, ginaya ko pa rin ang ginawa ni Cassandra. Taimtim akong nanumpa sa dumaang bulalakaw. Ginamit ang hindi mabilang na pangungulila at pagmamahal. Sana, habang buhay kaming magkasama ni Cassandra. Hindi ko alam kung anong hiniling ni Cassandra. Mabilis siyang nagmulat ng mata. Cassandra, unang araw pa lang ng pagbalik sa Maynila. Ang dami nang nangyari. Nakakita pa ng bulalakaw. Bingo. Napaka-memorable talaga ng araw na ito. Kailangan kong markahan ito. Lucky day. Habang pinagmamasdan ang taos-pusong ngiti ni Cassandra. Napakagatlabi ako. Bingo, Cassandra. Sa totoo lang, may isang napakahalagang bagay akong gustong itanong sa'yo. Cassandra, sige, sabihin mo. Nang makita ang seryoso kong mukha, pati si Cassandra ay kinabahan na. Bingo, pagkatapos mong mawala, marami akong inimbestigahan tungkol sa'yo. Ang maging isang pianista, yan ba talaga ang pangarap mo? Medyo nailang si Cassandra, parang nahuli. Cassandra, bingo, bakit bigla mo yang naitanong? Bingo, sinabi ng mga music teacher mo na ikaw ay isang absolute peach. Isang bihirang all-around talent. Gusto mo ng saxophone, piano, pipa, flauta, at may kakayahan ka ring matutunan ang mga ito. Tinanong ka noon ng mga guro kung ano ang gusto mong maging paglaki mo. Sinabi mong gusto mong maging tulad ni Jay Chou. Isang all-around singer. Cassandra, noong high school, para ba ay motivate ako kaya sinabi mong gusto mong tumugtog ng piano? Ginamit ni Cassandra ang kanyang mga daliri para ayusin ang buhok. Pagkatapos, nahihiyang nagsalita. Cassandra, nahuli mo pa rin ako. No, napangiti ako. Bingo, akala mo ba magagalit ako? Dati, para iligtas ako. Ang dami mong binitiwan. Ngayon, ako naman ang susuporta sa'yo. Cassandra, nakapag-isip ka na ba? Pipiliin mo bang maging isang natatanging pianista o tatahakin ang landas ng isang all-around musician? Nang marinig iyon, napayuko si Cassandra, huminga ng malalim, at nagsalita. Cassandra, susubukan kong maging isang musician. Ito ang pangarap ni Cassandra mula pagkabata. Ang pinakagusto niyang gawin. Hinaplos ko ng may pagmamahal ang ulo ni Cassandra. Bingo, tama yan. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Dumilim na ang gabi, kanya-kanya nang balik sa kwarto. Pumunta si Cassandra sa harap ng malita. Mula sa loob, kinuha niya ang isang medical box na may password. Tumambad sa paningin ang mga nakahandang hyringilya at karayom. Sanay na siyang nag-iniksyon ng gamot sa braso. Huminga ng maluwag si Cassandra. Kinuha ang daladalang notebook. Nilagyan ng check ang petsa ngayon. Isinulat, walang anumang kakaiba. Pagkatapos, nag-isip-isip si Cassandra. Ngumiti at idinagdag pa. Nakita ko si Bingo ngayon. Sobrang hindi inaasahan. Sobrang saya. Sobrang ligaya. Biglang tumunog ang cellphone. Si Lisa, nanay ni Cassandra, ang tumatawag. Lisa,
Cassandra, wala namang problema ngayon, di ba? Cassandra, wala po. Maria, Jan po, umaga pa lang, di ba? Mag-ingat po kayo sa katawan. Ha, Lisa, sa dami ng taon. Nasanay na. Nasa White Swan Condominium ka ba ngayon? Cassandra, opo. Maria, nakita ko si Bingo. Ikinwento ni Cassandra ang lahat ng nangyari ngayon kay Lisa. Nagulat si Lisa. Lisa, Cassandra, kung sa tingin mo ganyan siya kahalaga sa'yo, manatili ka sa tabi niya. Ngayon, kontrolado na ng husto ang sakit mo. Ang mga side effect, hindi pa lumalabas. Mas kailangan mong umasa sa pagmamahal at kalagayan ng isip para mapanatili yan. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Lisa na umalis si Cassandra sa Research Institute at bumalik sa Maynila, sa ibang araw. Kapag may oras, babalik ako sa Maynila, bibisitahin ko ang lolo at lola mo. Pati na si Bingo, para sa lalaking matagal nang gusto ng anak niya. Natural na personal na susuriin ni Lisa bago makampante. Cassandra, sige po. Maria, hihintayin ka namin sa Maynila. Sa panahong yun, siguro bumalik na si Carla. Magkikita-kita tayong lahat dito. Lisa, at saka, Cassandra, kahit nauna ka nang nagpaalam sa lolo at lola mo na babalik ka, kailangan mo pa ring unang bumisita sa kanila para ipakita ang paggalang. Naiintindihan mo. Cassandra, bukas na bukas po. Maria, huwag kayong mag-alala. Miss ko na rin sina lolo at lola. Isang araw, personal akong nagluto para ihanda ang almusal ni Cassandra. Masayang-masaya si Cassandra habang kumakain. Pagkatapos, nagsalita, Cassandra, Bingo, pupunta ako sa probinsya ngayon. Bibisitahin ko sina lolo at lola. Siguro mga 1 linggo. Hindi ko sinasadyang napasabi. Gusto mo bang samahan kita? Cassandra, hindi ba't sisanduan mo si Professor Anya? Kailangan mo pang mag-practice ng piano para sa contest. Ang dami mong kailangang asikasuhin. Di ba? Ang mga bagay na ipinangako mo sa iba. Huwag mong kalimutan. Ha, Bingo, ang galing ng sinabi niya. Wala akong masabi. Sa ngayon, hindi talaga ako makakaalis sa Maynila para pumunta sa probinsya ng ganoon katagal. Sa totoo lang, gusto ko ring makilala ang lolo at lola mo. Mas makilala ko ang mga kamag-anak mo. Mas mapapanatag ang puso ko. Takot na takot talaga akong baka tulad ng dati. Bigla ka na lang mawala ng walang palem. Cassandra, huwag kang mag-alala. Bingo, maaga o huli, magkakaroon ng pagkakataon. Ngayong pinili kong bumalik, ibig sabihin, may tiwala ako sa sarili ko tungkol sa sakit ko. Sertipikado to ng nanay ko. Habang pinagmamasdan ang masigla at palabirong si Cassandra, kinabahan ako. Ayoko ring dagdagan pa ang pasanin ni Cassandra. Sa pagkakataong ito, pinili kong maniwala. Bingo, kung ganoon, mangako ka sa akin. Gabi-gabi, kailangan nating mag-video call. Kailangan kong personal na makita na ligtas ka. Napangiti si Cassandra. Cassandra, alam ko na. Alam ko na. 1 beses nakagat ng ahas. 10 taon takot sa lubid. Pagkahatid kay Cassandra sa sasakyan, kinuha ko ang eksaktong address ng lolo at lola niya sa probinsya. Para hindi na ulit tumakas si Cassandra. Ngayon, may 3 oras pa bago bumalik si Professor Anya sa Maynila. Mag-practice muna ako ng piano. Pabalik, biglang tumunog ang cellphone. Si Manang Tess pala ng pamilya Ling. Manang Tess, Ginoong Bingo. May oras po ba kayo ngayon? Ngayong umaga, si Boss Ling. Hindi man lang kumain ng almusal bago umalis. Kahapon pa pong bumalik si Boss Ling. Kakaiba na, mukhang hindi talaga masaya. Hapunan, konti lang din ang kinain. Kung pwede po, gusto ko sanang magluto kayo ng konting almusal para kay Boss Ling. Magpapadala po ako ng tao para ihatid sa Leo Group. Nang marinig ito, napakunot ang noo ko. Bakit Gina ganito niling ang sarili niya? Anong mapapala niya? Ang mga kusinero sa bahay nila ay pawang mga 3-star Michelin chef. Ngayon, parang nagsisisi na akong pumayag sa kasunduan ni Ling. Hindi ko man lang inaasahan na ganoon kabilis kong makikita si Cassandra. Talagang tadhana. Bingo, sige po, Manang Tess. Pupunta po ako sa Leo Group. Sakto, may natira pang almusal. Iinitin ko lang. Pagkatapos ay pack, ihahatid ko na. Kasabay nito, pinagmamasdan ni Sam si Ling na dumating sa opisina. Nagulat siya. Sam, Ling, okay ka lang ba? Ling,
Okay lang ako. Medyo walang lakas ang boses ni Ling. Sam, saan banda ang okay lang dyan? Tingnan mo ang mga mata mo. Ang daming pulang ugat. Hindi ka ba natulog ng maayos kagabi? Kumain ka ba sa tamang oras? Ling, hindi gawa ni Bingo ang pagkain. Hindi ako masyadong makakain. Sa wakas, handa ng isang tabi ni Ling ang dignidad. At medyo aminin ito. Sam, si Bingo. Hindi ba't hindi umuwi kagabi? Ling, hindi lang kagabi. Kahit ngayong umaga, hindi bumalik. Malinaw na nangakong ihahanda ang 3 pagkain ko sa isang araw. Hanggang sa tuluyan na kaming magkabalikan ni Stephen. Ngayon, nagsisimula na siyang hindi tumupad sa usapan. Ano ba talaga ang ginagawa nila ni Cassandra sa labas? Kinagat ni Sam ang labi. Si Bingo, magdamag na hindi umuwi, kasama ang babaeng kamukha ni Ling noong high school. Sa labas, hindi alam kung saan nakatira. Ito ay nagbigay ng malaking krisis kay Sam. Hindi kaya silang dalawa, parang tuyong kahoy at apoy. Matagal na nagkahiwalay, hindi napigilan ng hormone. Parehong napunta sa malalim na pag-iisip sina Sam at Ling. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Sam. Nang makita kung sino ang tumatawag, hindi niya sinasadyang napasabi, Bingo. Ling, Sam, bakit ka tinatawagan ni Bingo? Lalo pang sumama ang loob ni Ling. Sam, hindi ko rin alam. Naramdaman ni Sam ang galit na nagmumula kay Ling. Kinakabahan siyang pinindot ang answer button. Bingo. Bingo, Sam. Nasa baba ako ng Leo Group. May oras ka ba? Pwede mo bang kunin ang almusal? Sam, almusal. Bakit ka nagdala ng almusal? Hindi kaya naalala niyang hindi ako kumain ng almusal kaya dinalhan niya ako? Haha, imposible. Naisip ni Sam na para siyang teenager na nagpapantasya. Laging nag-iisip ng mga bagay na imposible. Bingo, tumawag sa akin si Manang Tess. Sabi niya hindi kumain ng almusal si Ling. Kahapon din daw hindi masyadong kumain. Kahit nag-divorce na kami ni Ling. Malinaw sa kontrata pagkatapos ng divorce na kailangan ko pa ring magluto para sa kanya. Kaya ngayon, dinala ko ang almusal. Naghanda rin ako ng dagdag na isa pa. Kung gutom ka, pwede ka ring kumain. Parang isang baldeng malamig na tubig ang direktang ibinuhos sa ulo ni Sam. Kaya pala, hindi para sa kanya, kundi para kay Ling. Siya, nadamay lang. Sam, alam ko na. Medyo nanlulumong ibinaba ni Sam ang telepono. Ling, Bingo. Anong sinabi niya? Sinikap ni Ling na maging kalmado ang boses. Sam, sabi niya hindi ka raw kumain ng almusal. Baka magutom ka. Nagdala siya ng almusal sa baba ng opisina. Ako raw ang kumuha para sa'yo. Nang marinig iyon ni Ling, medyo natigilan siya. Sa isang iglap, ang galit sa puso niya ay nabawasan ng malaki. Akmang tatayo na sana si Sam para kunin ang almusal sa baba nang bigla siyang tawagin ni Ling. Ling, Sam, papasukin mo si Bingo. Hindi naman siya kaiyahiyang tao. Bago pa makapagsalita si Sam, direkta nang kinuha ni Ling ang cellphone at tinawagan ako. Ling, Sam, may gagawin ka pa. Ikaw na ang magdala ng almusal dito. Kahit balak ko sanang ihatid lang ang almusal tapos aalis na para sunduin si Professor Anya sa istasyon ng tren. Dahil sinabi na ni Ling, wala akong nagawa kundi dalhin ang almusal sa opisina ni Ling. Sam, ang pogi dumating na. Anong masarap na dinala mo? Inayos ni Sam ang sarili at masayang bumati sa akin. Hindi ko napansin ang nasa isip ni Sam. Ngumiti ako at sumagot. Bingo, gumawa ako ng sandwich at konting lugaw. Tikman mo. Sam, ang bango. Sakto ang dating mo. Hindi pa ako kumakain ng almusal. Bingo. Sa susunod, kapag may oras kang magluto ng almusal, pwede mo ba akong gawan din? Kahit ipa-deliver mo na lang. Okay lang. Babayaran ko. Sabi ni Sam sabay transfer ng 10,000 pesos sa akin sa chat. Nang makita ang halaga ng transfer, nagulat ako. Bingo, hindi na kailangan ng ganyan karami. Nadagdagan lang naman ng isang almusal. Sam, sa totoo lang, may kaunti pa akong hiling. Pwede mo ba akong turuan kung paano magluto? Kasabay nito, narinig ni Ling ang pagdating ko. Pumunta siya sa pinto, malakas na umubo, at pinutol ang usapan namin ni Sam. Nang makita ito, napanguso si Sam. Sam, Ling, nandyan ka na pala. Nang makita si Ling, inabot ko ang baunan sa harap niya. Bingo, narinig ko kay Manang Tess na hindi ka raw kumain ng almusal ngayon.
Ito para sa'yo. Balak ko sanang iabot lang ito tapos tatalikod na at aalis. Sino ba namang mag-aakala na hindi man lang kukunin ni Ling? Direkta siyang tumalikod at pumasok sa opisina. Nag-iwan ng isang pangungusap. Ling, bingo. Pasok ka. May sasabihin ako sa'yo. Tiningnan ko ang relo. Mabuti na lang at marami pa akong oras. Pagpasok ko sa opisina, biglang nagsalita si Ling. Ling, bingo. Hindi mo ba nararamdaman na kailangan mong magpaliwanag sa akin? Ang biglaang sinabing ito ni Ling ay nagpagulo sa isip ko. Ling, sinabi mong kagabi hindi ka makakauwi para samahan akong kumain dahil susunduan mo si Professor Anya. Pumayag ako, pero palihim ka palang kasama si Cassandra buong araw. Hindi ako naghanap ng gulo tungkol dito. Gusto ko lang samahan mo akong kumain ng almusal. Ang resulta, sinabi mo na namang susunduan mo si Professor Anya. Hindi mo ba nararamdaman na sobra ka na ngayon? Huwag mong kalimutan. Pumirma tayo ng bagong kontrata. Napagkasunduan nating maliban kung talagang kailangan. Uuwi ka para magluto, para ipakita na maayos pa rin ang kasal natin. Totoo, lahat yan ay ipinangako ko kay Ling. Ang panunumbat na iyon. Wala akong mahanap na dahilan para ipagtanggol. Bingo, kung ganoon. Ling, kanselahin na natin ang kontratang yun. Ling, ano, may lakas ka ng loob na ulitin yan. Hindi makapaniwala si Ling sa narinig niya. Bingo, pasensya na. Ling, hindi ko kayang bumalik pa para tumira doon. Ayokong magkamali ng akala si Cassandra sa relasyon nating dalawa. Kahit alam ni Cassandra ang dahilan ng pagpapakasal natin. Bingo, pero ang seguridad na kailangan. Dapat kong ibigay. Cassandra, yung piano at yung 5 milyon. Hindi ko nakukunin. Bilang kapalit, tutulungan kitang makipagbalikan kay Stephen ng libre. Ang 3 beses na pagkain sa isang araw. Sisikapin kong ihanda at ipapadala sa pamamagitan ng delivery. Pero kailangan mo ring matutunang tanggapin ang mga pagkaing inihahanda ng iba para sa'yo. Imposibleng habang buhay kitang ihahanda ng 3 beses na pagkain. Napanguso si Ling. Ling, bingo. Sigurado ka na ba? Ang walang dahilang paglabag sa kontrata. May kapalit yan. Bingo, sigurado na ako. Gusto ko pa rin kanselahin ang kontrata. Kung gusto mong pagbayaran ko ang kapalit, may utang pa sa akin si Chairman, ama ni Ling, na isang pangako. Gagamitin ko ang pangakong yun para tuluyang tapusin ang lahat. Medyo nataranta si Ling sa sandaling ito. Ling, bingo. Kaya pala itinago mo ang pangako ng tatay ko, para hintayin ang pagkakataong ito para lokohin ako. Para tuluyan ng maputol ang ugnayan natin. Para mawala sa mundo ko. Tama ba? Bingo, Ling. Hindi ba't masyadong masakit ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba maganda kung patuloy tayong magpapanggap dalawa? Nagpakita ka ba ng responsibilidad sa lalaking pinili mo ngayon? Binigyan mo ba siya ng seguridad? Sa ginagawa mong ito, sobrang nahihirapan si Stephen. At ako rin. Sobrang nahihirapan. Ling, sinasabi mong hindi ko nabigyan ng seguridad si Stephen. Bingo. Nababaliw ka na ba? Alam na alam mong 3 taon na ang nakalipas. Pinagtaksilan ako ni Stephen. Pumayag akong bigyan siya ulit ng pagkakataong makipagbalikan. Hinayaan ko siyang gumawa ng paraan para muling tanggapin kami ng pamilya. Tapos sasabihin mong hindi ko nabigyan ng seguridad si Stephen. Talagang hindi ka makatwiran. Bingo, magkaibang bagay yun. Hindi ka ba napapagod sa kakaisip sa mga nakaraan? Dahil nagdesisyon ka na, ibig sabihin, kailangan mong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan at maging handa. Sa harap ng walang awa kong paninisi. Gustong sumagot ni Ling, pero wala siyang masabi. Ling, kung ganoon, ikaw, bingo, binigyan mo ba ako ng seguridad? Kahit ang tungkol kay Cassandra. Nalaman ko lang nang hindi sinasadya matapos mong itago ng 3 taon. Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo sinabi sa akin agad ang tungkol kay Cassandra? Bingo, bakit ko naman kailangang bigyan ka ng seguridad? Ang relasyon natin ay kontratang kasal lang. Si Cassandra ay kaklase ko noong high school. Pribado ko yun. At hindi ko kailangang sabihin sa'yo lahat. Di ba? Magpakalma ka muna. Ngayon. Kailangan kong pumunta sa istasyon ng tren para sunduin si Professor Anya. Ling, bingo. Ang pag-alis mo sa akin. Ang tuluyang pagputol ng ugnayan. Para babigyan ng seguridad si Cassandra. Tama, kung gusto mo talagang gawin yun. Hindi mo dapat nakipagkita sa akin. Kay Sam. O kay Professor Anya.
Dapat si Cassandra lang ang kasama mo. Lalo na ako. Akala mo ba talaga hindi magseselo si Cassandra sa 3 taon nating kontratang kasal? Napailing na lang ako nang walang magawa. Bingo, Ling. Mali ang pagkakaintindi mo sa ibig kong sabihin. Si Cassandra, iba siya. Maiintindihan niya ako. Si Professor Anya ay guro kung may utang na loob ako. Ikaw naman ang taong pinagkakautangan ko ng loob dahil sa kontratang kasal. Tungkol naman kay Sam, lalong walang basehan yun. Ling, bingo. Huling tanong ko na to. Sa puso mo, sino ba talaga ang mas mahalaga? Ako o si Cassandra? Sa sandaling ito, hindi ako nag-alinlangan. Sinabi ko pa rin ang sagot na yun. Bingo, si Cassandra. Nang marinig niya mismo sa akin ang katotohanan. Parang sinaksak ng malalim ang puso ni Ling. Kahit matagal na niyang inaasahan. Ngayon, mahihirapan na si Ling na humanap pa ng dahilan. Ling, kung talagang ganoon kahalaga si Cassandra, bakit para sa akin? Kaya mong isugal pati buhay mo. Hindi ka ba natakot noong sinusubukan mo ang gamot para sa akin? Na baka talagang may mangyari. At habang buhay mo nang hindi makita si Cassandra. Bingo, takot. Pero anong magagawa ko? Ang pamilya Cruz ko ay may malaking utang na loob sa pamilya mo. Nang makita kitang nabulag at nawalan ng pag-asa, ang tanging naiisip ko lang ay kung paano makakabayad ng utang na loob. Ang mas masakit, hindi ko sinabi. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, naisip ko na, buhay man o patay, kailangan kong malaman kung nasaan si Cassandra. Ang paggaling ng mga mata ni Ling. Para sa pamilya Leo, ako ay isang bayani. At ang isang top-tier na pamilyang tulad ng Leo. Ang paghahanap kay Cassandra ay dapat mas madali. Kaya mula simula hanggang wakas. Ang sinabi kong handa akong isugal ang buhay para kay Ling. Lahat ay para kay Cassandra. Nang marinig ni Ling, nanginginig niyang sinabi ang isang pangungusap. Ling, utang na loob lang. Wala nang iba. Malamig akong sumagot. Bingo, kung hindi, ano pa bang gusto mo? Kulog. Ang isang kidlat na ito ay tumama ng malakas sa ulo ni Ling. Ang 3 taon niyang paniniwala na nasakop na niya ako sa pamamagitan ng kanyang karisma ay nadurog ng walang natira. Hindi man lang niya namalayan kung kailan ako umalis. Ilang sandali pa, itinulak ni Sam ang pinto. Nakita si Ling na nakaupo sa silya. Parang nawalan ng kaluluwa. Sam, Ling, okay ka lang ba? Yung almusal na gawa ni Bingo. Bakit hindi mo kinain? Napabuka ang bibig ni Ling. Gusto sanang sabihin kay Sam ang tungkol sa akin. Pero bumalik ang katinoan. Ang respeto sa sarili ang pumihil sa rumaragasang kalungkutan. Ling, Sam, masama ang pakiramdam ko. Ipagpaliban na lang natin ang meeting. Gusto ko munang magpahinga. Sam, sige, mukhang hindi ka nga talaga okay ngayon. Tatawagin ko ang doktor ng kumpanya para tingnan ka. Ling, huwag na. Sa paulit-ulit na paggigiit ni Ling. Wala nang nagawa si Sam kundi hayaan munang magpahinga si Ling. Inabisuhan niya ang mga dadalo sa meeting na ipagpapaliban ito. Ling, yung almusal na gawa ni Bingo. Kailangan mong kainin. Ha, masama sa katawan mo kung palagi kang gutom. Nang makaalis si Sam, tiningnan ni Ling ang malamig ng sandwich sa mesa. Kinagatan niya ito. Ang pamilyar pa ring lasa sa alaala. Kahit malamig na, masarap pa rin. Sa istasyon ng tren, sakto akong dumating. Si Professor Anya ay may kaunting pangingitim sa ilalim ng mata. Hindi maganda ang itsura ng kanyang enerhiya. Bingo, pasensya na po. Professor Anya, dahil po sa akin lahat to. Kung hindi nyo naman kailangang makipag-inuman sa mga taong yun para lang makabayad ng utang na loob. Professor Anya, sige na. Imbes na sabihin mo yan, mas mabuting sumikat ka na agad. Para makita ng mundo ang talento mo. Marinig ang tugtog mo. Para maipagmalaki ng Pilipinas. Maipagmalaki ako bilang propesor mo. At saka, ang hindi ko magandang pahinga ay walang kinalaman sa inuman. Tutal, sa estado kong ito, ang pakikisalamuha sa kanila ay malaking karangalan na para sa kanila. Sino pa ang mangangahas na lasingin ako? Hinilat ni Professor Anya ang kanyang sentido. Sa totoo lang, kagabi, hindi nakatulog si Professor Anya. Ang dahilan, hindi masabi ni Professor Anya. Dahil iyon sa babaeng nagngangalang Cassandra. Noong una, sobrang interesado siya sa babaeng inilalarawan ko. Pero ngayon, nang marinig niyang nagkita na kami ni Cassandra, at hindi na nga ako nagpa-practice ng piano. Kakaiba ang pakiramdam ni Professor Anya.
Hindi niya maintindihan kung bakit naging parang isang pambihirang kayamanan na parabang sa kanya lang. Bigla na lang may ibang taong madaling umagaw. Nga pala, bingo, si Cassandra. Gusto ko siyang makita. Tingnan ko kung kasing ganda ba talaga siya ng sinasabi mo. Bingo, umuwi po siya sa probinsya para bisitahin ang lolo at lola niya. Isang linggo pa bago bumalik. Professor Anya, ganoon ba? Sayang naman. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung masaya ba siya o nalulungkot. Nga pala, may oras ka bang pumunta sa Philippine Academy of Music? Gusto kong personal na makita kung nagpabeya ka ba sa ensayo nitong mga araw. Pagkasakay sa kotse, nag-isip sandali si Professor Anya. Tiningnan ako na naglalaro ng cellphone. Hindi pa rin napigil ang magtanong. Professor Anya, bingo. Matagal mo na bang hinahanap yang babaeng nagngangalang Cassandra? Paano kayo nagkakilala? Bingo, sa totoo lang. Parang milagro talaga. Napangiti ako. Ikinwento ko kay Professor Anya ang lahat ng tungkol sa biglaang pagkikita namin ni Cassandra kahapon. Habang ikinukwento ko ang pagkikita namin kahapon, nagniningning ang mga mata ko. Isang kaligayahan at saya na mula sa puso. Medyo natulala si Professor Anya. Parang ito ang unang beses na nakita niya akong ganito kasaya. Professor Anya, alam niyo po ba, hanggang ngayon, parang hindi pa rin makatotohanan ang pakiramdam ko. Habang pinag-uusapan si Cassandra, tuloy-tuloy ang pagsasalita ko. Wala na ang dating pagiging mahiyain at tahimik. Maging ang boses ko ay naging napakasigla. Napanguso si Professor Anya. Tahimik na nakikinig. Hindi alam kung ano ang iniisip. Pagkatapos, nagsalita. Professor Anya, kanina, naglalaro ka ng cellphone. Si Cassandra ba ang kachat mo? Bingo, opo, yung babaeng yun. Ngayon lang sumagot sa chat ko. Sobrang kinabahan ako. Professor Anya, bingo. 8 taon na kayong hiwalay ni Cassandra. Di ba? Sa panahong iyon, napakaraming nangyari. Kahit ganoon, ang puso mo para kay Cassandra. Matatag pa rin ba tulad ng dati? Hindi alam ni Professor Anya kung anong emosyon ang nagundyok sa kanya para itanong ito. Isipin na lang niyang mausisa siya. Bingo, Professor Anya. Sa 8 taon na hiwalay kami ni Cassandra. Bawat araw ay puno ng pangungulila sa kanya. Sa buong buhay ko, ang pinakamahalagang babae sa akin ay si Cassandra. Buhay man siya o patay. Kailangan ko siyang hanapin. Nang marinig ni Professor Anya ang malalim kong mga salita, biglang parang may tumusok na tinik sa puso niya. Pagkatapos, nagpanggap siyang pumikit at sumandal sa bintana ng kotse para magpahinga. Hindi na rin ako masyadong nang istorbo. Kinuha ko ang cellphone at nagpatuloy sa pakikipag-chat kay Cassandra. Bingo, sa chat, Cassandra. Napagod ka ba sa biyahe ngayon? Cassandra, sa chat, okay lang. Sa mga nagdaang taon, inayos na ang daan pauwi sa probinsya. Yung dating mabahong bus, pinalitan na ng malinis na New Energy. Bingo, sa chat, ako. Dito sa amin, nasando ko na si Professor Anya. Papunta na kami sa Philippine Academy of Music para mag-ensayo. Sayang, na mismo. Gusto ko pa namang makilala mo si Professor Anya. Bingo, sa chat, okay lang. Pagbalik mo sa Maynila, marami namang pagkakataon. Cassandra, sa chat, sige. Inaabangan ko yan. Pagkatapos, nagpadala si Cassandra ng isang litrato. Litrato nila ni Cassandra kasama ang kanyang lolo at lola. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga kay Cassandra. Naalala ko tuloy ang pamilya kong nawala sa aksidente. Kung nandito pa sila, ganito rin kaya ang tingin nila sa akin. Ganoon lang kami ni Cassandra nag-chat sa pamamagitan ng Green Bubble chat app. Palitan ng mensahe. Hindi nagtagal. Dumating na ang kotse sa Philippine Academy of Music. Minulat ni Professor Anya ang kanyang mga mata. Itinulak ang pinto, at bumaba ng kotse. Nang maisip niyang palihim siyang sumisilip habang kachat ko si Cassandra. Ang ngiti sa mukha ko na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi niya masabi kung bakit naging ganito. Parang nagkaroon siya ng hindi nararapat na damdamin para sa estudyanteng ito na kanyang ipinagmamalaki. Bingo, Professor Anya. Sandali lang po. Tinulungan kong itulak ang bagahe ni Professor Anya at sumunod. Maingat kong tiningnan ang mukha ni Professor Anya. Tama nga, galit pa rin si Professor Anya. Siguradong sinisisi niya ako dahil hindi ako seryosong nag-ensayo kahapon at tumakas pa kasama si Cassandra para pumunta sa Comic Con.
Sakto namang papasok na kami ni Professor Anya sa practice building kung saan nakalagay ang mga piano. Dalawang boses ang sumalubong sa amin. Tanya at Gia, Professor Anya. Senior Bingo. Sina Tanya at Gia pala. Iniisip ko pa lang kung paano haharapin ang nakakasuffocate na atmosphere kasama si Professor Anya. Ang makakita ng dalawang kakilala ay nakagan ng loob. Kusang lumapit ako para bumati. Bingo, bakit kayo nandito? Tanya, katatapos lang naming mag-ensayo. Pababa na kami mula sa itaas. Ang laking pagkakataon. Hindi namin inaasahan na magkikita tayo dito. Masiglang nakipag-usap sa akin si Tanya. Si Gia naman ay mukhang maraming iniisip. Hindi masyadong nagsasalita. Bingo, Gia. Okay ka lang ba? Nang mapansin ang kakaiba kay Gia. Nag-alala ako. Gia, wawala. Pilit na ngumiti si Gia sa akin. Nakita ito ni Tanya. Alam niyang iniisip ni Gia ang tungkol kay Cassandra. Professor Anya, may oras ba kayo ngayon? Biglang nagsalita si Professor Anya kina Tanya at Gia. Tanya, may klase pa po ako. Gia, wala na po akong klase ngayon. Tumingin si Professor Anya kay Gia. Professor Anya, halika dito. Tulungan mo akong tingnan ang kondisyon ng pag-eensayo ni Bingo. Natigilan si Gia. Gia, Professor Anya, kailangan ko po ba talagang pumunta? Professor Anya, nitong business trip ko. Tinanong ko ang mga kinauukulang staff. Ngayon, ang mga piano exam ay nagkaroon na ng ilang reforma. Kung makakakuha ng magandang marka sa duo o multiple yanzo, ensemble, makakadagdag ito sa bigat ng marka. Bingo! Okay lang ba sa'yo ngayon na makipag-collaborate sa iba? Bahagyang nahulaan ni Professor Anya. Ang dahilan kung bakit noong college, tumatanggi akong makipag-collaborate sa iba. At mag-isang tumutugtog ng piano, ay dahil sa matinding pagnanais kay Cassandra. Ngayong bumalik na si Cassandra, wala na rin akong dahilan para tumanggi sa collaboration. Nang marinig iyon, nag-alinlangan ako sandali. Ayokong magalit ulit si Professor Anya. Tumango na lang ako. Bingo, okay lang po. Pero, hindi ba masyadong mahihirapan si Gia? Nang marinig iyon, napahigpit ng kamao si Gia. Nagniningning ang mga mata niyang nagsalita. Gia, hindi po mahirap. Hindi po ako nahihirapan kahit kaunti. Ang makipag-collaborate kay Senior Bingo ay pangarap ko. Kahit anong mangyari, kung may ganitong pagkakataon, siguradong ipagpapatuloy ko. Professor Anya, Gia, kung maganda ang chemistry ninyo ni Bingo, pwede kayong sumali sa kompetisyon ng magkasama. Malaki ang maitutulong nito sa rating ninyong dalawa. Sa talento mo. Kung magkakaroon ka pa ng ilang tagumpay, baka sa susunod, ang scholarship slot sa Street Paul Conservatory of Music ay mapunta na sa'yo. At bilang inyong guro, gagawin ko ang lahat para turuan kayo. Gia, opo, Professor Anya, sisikapin kong makasabay sa bilis ni Senior Bingo. Hinding-hindi po ako magpapabaya. Alam ni Gia na hindi madaling makuha ang pagkakataong ito. Pagkasabi noon, sabay-sabay kaming pumunta sa piano room. Dumidilim na. Pagbalik ni Ling sa pribadong villa sa Villa Zafiro, sumalubong agad si Manang Tess. Nang makita ang masamang itsura ng mukha ni Ling, kumabog ang dibdib niya. Manang Tess, Boss Ling. Handa na po ang hapunan. Hindi pa po ba bumabalik si Bingo? Nagtanong si Ling ng isang tanong na alam na niya ang sagot. Manang Tess, hindi po bumalik si Ginoong Bingo. Kumain na lang po muna kayo. Ang sama po ng itsura ng mukha ninyo. Kagabi po, wala kayong masyadong kinain. Ling, wala akong gana. Ayokong kumain. Manang Tess, Boss Ling. Dahil pinili nyo na si Ginoong Stephen. Si Ginoong Bingo ay maaga o huli ay aalis din. Dapat na kayong makarecover mula sa pag-aalaga ni Ginoong Bingo. Ling, Manang Tess, sa tingin mo ba nagkamali ako ng pinili? Near-realize ko, parang hindi naman pala ako ganoon kadesperado kay Stephen. Manang Tess, Boss Ling. Dati, akala namin si Ginoong Stephen ang para sa inyo. Pero yung nangyari 3 taon na ang nakalipas. Sobrang nakakadismaya. At si Ginoong Bingo naman. Noong pinakamahirap na panahon ni Boss Ling, walang ni isang reklamo. Hindi niyo po ba talaga naramdaman? Dahil nasabi na ni Manang Tess, hindi na niya balak pang magtago. Sinabi na niya lahat ng sabay-sabay. Bilang isang nakatatandang tagamasid. Batay sa sarili niyang pananaw at karanasan. Binigyan niya ng payo si Ling.
Naalala ni Ling ang nakaraan. Ang matamis na unang pag-ibig kay Stephen. At ang 3 taon kong walang sawang pag-aalaga. Gulong-gulo ang isip niya. Lalong hindi niya makita kung ano ba talaga ang gusto niya. Manang Tess, Boss Ling. Kumain na lang po muna kayo. Sa paulit-ulit na pamimilit ni Manang Tess. Sa wakas ay pumayag na rin si Ling. Sakto namang tumunog ang cellphone ni Ling. Nang makitang si Stephen ang tumatawag. Matagal siyang nag-alinlangan bago pinindot ang answer button. Ling, Stephen. Anong problema? Stephen, Ling. Ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi rin ako nangangahas mag-text o tumawag sa'yo. Nitong mga araw na ito. Parang taon ng bawat araw para sa akin. Ngayon, hindi ko na napigilan. Tumawag ako sa'yo. Nakakaistorbo ba? Napanguso si Ling. Ling, hindi naman nakakaistorbo. Stephen, sabi ko nga, dahil sa utang na loob sa pagliligtas kay Pia. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi mo na kailangang masyadong isipin yan. Stephen, kung ganoon, Ling, kailan tayo pwedeng magkita? Kahit isang beses lang. Pag hindi kita nakikita, mababaliw na ako. Ling, sobrang abala ako nitong mga araw. Stephen, alam mo naman, kailangan kong ihanda ang lahat para muling tanggapin tayo ng pamilya Leo. Maraming trabahong kailangang gawin, kung talagang para sa kinabukasan natin. Magpakatino ka muna nitong mga araw. Stephen, alam ko na. Palihim na napakagat-labi si Stephen. Ito na naman ang sinasabi niya. Akala ba ni Ling tanga ko? Kung ganoon, Ling, hindi na ako aasa pang makipagkita sa'yo. Kahit mag-usap lang, nitong mga araw, palagi kitang napapanaginipan. Napapanaginipan ko yung mga araw natin noong college. Sinusubukang gamitin ni Stephen ang emosyonal na alas kay Ling. Si Ling ngayon ay kalmado na ang puso. Hindi masasabing wala na siyang nararamdaman. Pero kumpara sa dati na nawala si Stephen at mag-isa siyang nangungulila, ang mga alaalang ito ay parang hindi na kasing halaga ng inaakala niya. Ngayon, mas gusto niyang mapag-isa para mag-isip. Sumenya si Ling kay Manang Tess. Matagal na silang magkasama bilang amo at katulong. Isang tingin lang ni Ling. Alam na ni Manang Tess ang ibig sabihin. Mabilis na nagsalita si Manang Tess. Manang Tess, Boss Ling. May naghahanap po sa inyo. Ling, Stephen. Sa susunod na lang tayo mag-usap. May bisita ako. Stephen, Ling. Sandali, gusto kong itanong sa'yo. Yung sinasabi mong bisita, si Bingo ba? Ling, si Bingo. Lumipat na. Sabi niya, hinding-hindi na siya babalik sa bahay na ito. Stephen, yang resulta. Kontento ka na ba? Mas mabuti pang hindi na lang nabanggit ang bagay na ito. Nang mabanggit, sumakit ang puso ni Ling na parang hindi na makahinga. Kasabay nito, lalong lumalim ang sama ng loob niya kay Stephen. Halata sa boses ni Stephen ang tuwa. Stephen, pero Ling, hindi ba't pumirma kayo ng kontrata? Divorce pero hindi aalis sa bahay. Hanggang sa magkabalikan tayong dalawa. Ling, bakit mo pa tinatanong ang tungkol kay Bingo? Ang pag-alis niya sa bahay na ito. Hindi ba't yun ang gusto mo? Naging masama ang tono ni Ling. Alam ni Stephen na sinisisi pa rin siya ni Ling sa palihim niyang paghahanap sa akin noon para pilitin akong makipag-divorce. Stephen, Ling, mula ngayon, nandito na ako sa tabi mo. Hindi mo na kailangan si Bingo. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang lalaki. Aalagaan kita ng mabuti. Buong taimtim na pangako ni Stephen. Nang marinig ito, bahagyang hamupa ang galit ni Ling. Ling, titingnan ko ang gagawin mo. Pagkababa ng telepono, naisip ni Ling ang pag-aaway namin ngayon. Paano kung talagang gamitin ko ang pangako sa tatay niya? At tuluyan akong mawala sa mundo niya. Ano nang gagawin niya? Napanguso si Ling. Sa huli, kinuha pa rin niya ang cellphone. Nagpadala siya sa akin ng isang text message.